Salamat na marami, kapatid. Gusto ni Billy na sabihin ko na ito ang unang beses ko sa pulpito sa loob ng 3 buwan. At kanyang naalala ko yung unang beses na akin siyang pinakyat para magpatotoo. Ang sabi niya, unang-una, kinakabahan ako. Ako rin naman. Halos 35 taon na ako sa pagmiministeryo. At ito ang pinakamatagal na hindi ako sumasampa sa may pulpito magmula noong nasa pagmiministeryo ako. Kinailangan ko kasi ng kaunting pahinga, kaya si kapatid na Mosley at ako at ilan sa mga kapatiran dito, kami nanggaling sa isang maikling biyaheng pangangaso. At nakapagpahinga na kami ngayon. At ito ang una kong pagtitipon mula nung ako'y mga 1 ng Setyembre. At ito'y isang bagay, ang pagmiministeryo ay isang bagay na parang kailangan mong panatilihan. At ngayon, hiniling ko sa kanila na patayin yung ventilador o tingnan kung pwede pa nila itong patayin dahil alam kong nahihirapan kayong makapakinig at mahirap, alam ko, kapag may nagbibigay ng kanilang patotoo. Medyo di ko sila naririnig na maigi. Naririnig niyo na ba ng maayos ngayon? Mabuti naman. Mainam siguro kung tatayo ako ng malapit sa mikroponong ito hanggang sa maayos nila yan. Tunay na isa itong malaking pribilehiyo para sa akin. At ako'y tunay na nagpapasalamat sa tagapangulo at sa sangay ng full gospel businessmen dito sa Yuma at sa lahat ng mga ministro. Itong mahuhusay na mga awit dito, sila'y narito sa itaas kani-kanina lang. Gusto ko silang mapakinggan sa pagtitipon. Napakaganda po. Naisip ko lang noong umaawit sila kung nakita kaya ako ni John. At sana nakita niya ako. At kaya naman, nabalitaan ko na nagkamasa kayo ng isang revival dito. Pagpalain kayo ng sagana ng Panginoon, kapatid na lalaki at kapatid na babae, sa inyong pagmiministeryo. At sa lahat ng mga kaibigan ko sa Phoenix at sa iba't ibang lugar na at mula roon sa California. At gusto ko lang magbigay ng pananalita tungkol sa mga sangay. Noong magpunta ako sa mga Pentecostal, ako nga'y nagkaroon na noon ng karanasang Pentecostal na di ko alam na may iglesyang Pentecostal pala. Isa akong missionary baptist noon. Tinanggap ko ang bautismo ng Espiritu Santo at nalaman ko na may ilang mga tao na naniniwala rin doon sa natanggap ko. At natanggap na nila ito ng 40 taon bago ko pa natanggap ito. Mangyari nga na isa lamang ako, gaya ng sinabi ni Pablo, naniniwala ako. Hindi sa sinasabi ko ito kasama niya, pero para bang isa na naipanganak na wala sa panahon. Pero para bang iniisip ng mga kapatid ko na nalihis daw ako, mistula ba sa malalim na malayo tulad ng tawag natin dito. Pero ako, alam ko na may natanggap akong bagay. Mangyari nga na ang karanasan ko ay katulad mismo ng naranasan nila roon. At nalulugod ako roon. Pero nung makisama ako sa gitna nila, ang bahagi nga nito na nakakadurog ng puso, nalaman kong sila rin pala'y hiwa-hiwalay sa iba't ibang denominasyon, tulad ng aking iglesyang Baptist. At sila, inakala ko noon na ang meron lamang sila'y isang tinatawag na Pentecostal, at yun na yun. Pero nalaman ko, iba't ibang maraming denominasyon pala sila. Kaya naman, ako, mainam naman silang lahat. Alam ko ng ilan sa pinakamabubuting lalaki na nakilala ko kailanman sa buhay ko, ay naroon sa mga grupong ito. At sila'y mangyari nga na magkakaibang denominasyon. At ang nasa isip ko ay dapat isang puso tayo kay Kristo. At kailanman ay hindi ako umanib sa anumang partikular na denominasyon nila. Nanatili lamang ako sa pagitan nila at sinisikap na makipagkapit kamay sa parehong mga kamay at lahat ng mga kamay at sabihin, magkakapatid tayo. Hindi tayo, marahil ang silip natin sa malilit na bagay ay iba sa isa't isa. Pero sa labas ng lahat ng yun, magkakapatid pa rin tayo dahil ipinanganak tayo ng iisang espiritu. Tayo ang pamilya ng Diyos. Pagkatapos, noong ang mga Kristiyanong negosyante, ang full gospel businessmen, ang sangay na ito, naroon ako sa unang mga pakikipagpulong kay kapatid na Sakarian. Kilala ko na siya bago pa nagkaroon nitong organisasyon o naitatag ang organismo. Naisip kong isa itong mainam na bagay at ito'y naging bukas na pintuan para sa akin para makapaglakbay ng pandaigdigang kasama ang full gospel businessmen na ito. Mangyari po kung minsan, makakatagpo ka ng isang grupo ng mga ministro kung minsan na medyo nagkakaroon sila ng saloobin laban sa iba pang grupo dahil may sinabing kung ano ang kung sino, hindi naman sa lahat ng lugar. Pero nakikita natin yan sa lokal. At para bang kung itong isang iglesia ang magtataguyod noon,
Kaya't yung isa'y ayaw magkaroon ng anumang kinalaman dito. Pero sa full gospel businessman, naging isang bukas na pintuan ito para sa akin. Kapag dumarating sila, ayan nga, nabuklod-buklod kami ng lahat ng kapatiran ko at malaya kaming nakapagsama-sama. Marahil may 2 pastor ang malayong damdamin sa isa't isa o kung ano. Pero ito nga'y naging isang mainam na bukas na pintuan. At nakakapaglakbay ako ng pandaigdigan para sa kanila ngayon na magilang taon na rin. Naiimbitahang magsalita sa kanilang mga sangay. At ako, di kalakihan ng bayan ng Yuma. Gayong sa palagay ko, malayong mas malaki ito kaysa sa pinanggalingan ko na Jeffersonville, Indiana. Pero nakilala ko na ang tagapangulo nyo rito. Siya po'y at ang iba pa sa inyong sangay. At sa tingin ko po'y may kamit kayong magandang pagkakataon dito. Iniisip ko ngayong gabi, habang nakaupo ako rito at tinitingnan ng mga tao. Alam nyo, di magtatagal at mawawalan tayo ng pribilehiyong ito. Di magtatagal ay lalamunin na tayo ng pandaigdigang konseho ng mga iglesia. Ipinagpapalagay ko na karamihan sa mga tagapakinig ko ngayong gabi ay binubuo ng mga Pentecostal at mga Baptist at Church of God at sila na nasa labas pa ng pandaigdigang konseho ng mga iglesia. At sila, sadyang yun po ang ginagampanan nila. At yun ang sinabi ng Biblia na gagawin nila. At binigyan na tayo ng babala ukol doon. Kaya iwasan natin ito. At gaya ng sinasabi ko rito ngayong gabi, doon sa awit, tungkol sa nalalapit na pagparito ng Panginoon, maaring mas malapit na ito mismo kaysa sa iniisip natin. At sa tingin ko, kapag magagawa nating makapagsama-sama sa ganitong uri ng pakikibuklod, may bagay na ibinubunsod ito sa atin na lalong naglalapit sa atin sa isa't isa. At habang nagiging mas malapit tayo sa isa't isa, mas napapalapit din naman tayo sa Diyos. Dahil sinabi ni Jesus, yamang ginawa ninyo ito sa pinakamaliit sa mga anak kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Mayroon akong maliit na anak na lalaki rito sa kung saan sa palagay ko, si Joseph. Nakaupo rito si Billy, 2 anak na babae na nakaupo riyan sa likod at isang may bahay. Ngayon, kung may sino man na may bagay na gusto niyong gawin na talagang kalugod-lugod, mas gugustuhin ko na gawin niyo ito sa mga anak ko kaysa sa gawin ninyo ito sa akin. At dahil marahil ang damdamin ko bilang isang magulang, haya't siya ang pinagmumulan ng pagiging magulang. Kaya sa tingin ko, ganoon ang saloobin ng Diyos. Kung magagawa natin, pinaglilingkuran natin siya habang pinaglilingkuran natin ang isa't isa. Ganoon natin pinaglilingkuran ng Diyos. At yamang nalalaman na ito ang katotohanan, mangyari nga na, sa tingin ko, sa tuwing magtitipon ng sangay na ito, yamang tumatayo ito bilang pambuong ebanghelikal, walang tinatayuan na partikular na doktrina ang full gospel businessman. Tumatayo lamang sila para sa buong ebanghelyo. At kung naiiba ang isang tao, ayos lang yun. Ayos lang yun. Meron pa rin tayong pakikisama, ano't anuman. Kaya sa tingin ko ay magiging, kung naninirahan lang ako rito sa siyudad na ito sa palagay ko, kapag nagtatagpo ang sangay, kung magagawa ko lang sana, haya't pupunta ako at papupuntahin ang lahat ng mapapapunta ko roon. Siya nga, dahil isa itong bagay na nagpapalakas sa atin na magkakasama. Nakatira ako sa Tucson at palagi ako nagsasalita sa sangay na yon sa Twina. At sa Phoenix, mula nung lumipat ako sa Arizona, nasa Phoenix ako sa tuwing magkakaroon ako ng pagkakataon na makalis at makapunta sa Phoenix dahil at sinisikap ko na makapagsama ng sinuman, magimbita ng sinuman, dalhin ang ibang mga ministro. Haya't sasabihin, bueno, kita mo kapatid na Branham, hindi kasi kami, sasabihin ko, hindi mahalaga kung ano ang iyong, basta sumama ka lang sa akin, pumunta ka bilang isang kaibigan kasama ko. At basta mapapunta sila roon kahit kaunting saglit, ganun lang ang kailangan niyong gawin. At malalaman nila na ang puso ng bawat tao roon ay nagugutom para sa pakikisama. At dapat na ganun ang gawin natin. Ito isang dakilang tanda sa huling panahon. Pagpalain ng Diyos ang sangay na ito. Ito nawa'y magpatuloy hanggang dumating ang Panginoong Yesus para tanggapin na tayo roon sa itaas sa kalwalhatian. Yan ang panalangin ko. Ngayon, naalala ko ang una kong biyahe sa Yuma. Nakasakay ako sa isang Model T Ford na kayang tumakbo ng 30 milya bawat oras. At iniisip ko, habang nagmamaneho ako ngayong araw, tapat pa rin sa Ford. May isa pa rin ako, at wala nang iba kundi yun lang. Pero ako, ngayon, di po ako nagbebenta ng Ford. Ngayon, di po patalastas ito, kita nyo? Pero tanda ko pa kung paanong yung Ford. Marami sa inyo ng mga kapatid na kaidaran ko ang maalala yung lumang Model T 1927 ito. Kailangan mong tungin ng mabuti, o kung hindi mo mamamalayan ang Yuma pagdaan mo.
Napakaliit nito noon at talaga namang lumaki na kayo. Pero ganito po yung 30 milya kada oras na takbo sa aking Ford. 15 milya kada oras sa direksyong ito, 15 naman sa direksyong ito. Kaya sumahin nyo yun, 30 milya kada oras ang meron ako, kasama ng lahat ng kaldag at iba pa. Lumago na talaga ang Yuma, ang malwalhating iglesyang ito na ating pinagpupunyagian para sa kahangahangang pananampalatayang ito. Salamat kapatid kung sino man ang nagsikap nun. Lumago rin ito, siya nga, at nagpapasalamat tayo para doon. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Umaasa kami, kung nasa paligid kayo sa malapit, alinman sa mga pagtitipon na ito, naka-schedule ako sa sangay sa Phoenix para magsalita sa susunod na linggo, at sa susunod na linggo sa Flagstaff, at sa kasunod na Lunes, sa ika-21, may papiging sa Tucson. Kayong lahat po ay imbitado. At loobin ng Panginoon, gusto kong magsalita sa bulwagan ng Westwood Hotel sa tingin ko. Anong gabi uli ito magsisimula? Linggo ng hapon, sa ika-17, munting gawain ng pag-iibanghelyo lang. Sana itong mga awit ay naroon din sa mga schedule na yan para tulungan kami. At kami po ay naroon hanggang Miyerkules. Sa tingin ko, linggo ito ng hapon. At ginagawa natin yan dahil ayaw nating makabala sa anumang programa ng mga simbahan. Pagkatapos, Lunes at Martes. At pagkatapos, Miyerkules ay nasa West, sa Ramada Inn. At pagkatapos sa Huwebes ay magsisimula kami sa Westward Hall. Tama ba? Gaganapin ang konbensyon sa Ramada Inn. Kaya ikalulugod namin na makasama kayo sa anumang petsa na yon. Ngayon, bago tayo dumako sa aklat na ito, iyuko pa natin ang ating mga ulo pansumandali at makipag-usap sa may akda. Ngayon, habang nakayuko ang mga ulo natin sa alabok, kung saan tayo kinuha ng Diyos, at kung magtatagal pa si Jesus, kailangan nating bumalik doon sa ganong paraan isang araw. Mula nung pagkaparito ko, nakatanggap ako na isang mensahe mula sa silangan, na isang munting binibini na kakilala ko. Siya po isang munting dalagita na nagngangalang Edith Wright. Pumanaw na para katagpuin ng Diyos kaninang hapon ng 3:00. Kailangan naming bumalik. Kung mayroon man dito na ibig maalaala sa panalangin, maaari niyo bang itaas ang inyong kamay sa Diyos? Pagpalain kayo ng Diyos. Makalangit na Ama, habang nagtatamasa kami ng mainam na pagbubuklod na ito, nag-aawitan. O ganun na lamang na natuwa ang puso ko noong narinig ko ang awiting yon. Did John see me? Ama, umaasa po ako na kaming lahat ay paroroon, bawat isa sa amin. At nakayuko kami ngayon sa alabok at aming idinadalangin na iyong tanggapin ng aming pasasalamat at ang aming pagsisisi at ang aming panalangin para sa isa't isa. At ngayon kami po'y bumabaling sa iyong salita, sa sagradong bahagi ng aming pagtitipon na tila mas sagrado pa kaysa sa iba pa. Dahil batid namin na sa oras na ito'y nakikipag-ugnayan kami sa mga tao upang akayin sila sa katotohanan kay Kristo at sa salita na siyang si Kristo. At idinadalangin namin na iyong buksan ang salita para sa amin. Kami po ay kulang, Panginoon. Subalit ikaw ang buong kasapatan. Kaya dalangin ko na iyong pagpalain ng mga kapos namin pagsusumikap at masumpungan nawa namin ang aming sarili ngayong gabi at ang aming posisyon sa salita ng Diyos. Ipagkaloob mo po ito, Ama, at tinaalay namin sa iyo ang papuri sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, napakainam nga na makaparito. Meron akong ilang tala rito na sa tingin ko ay pagsasanggunian ko sa loob ng ilang minuto. Dahil sa palagay ko, hindi tayo pinayagang gamitin ng masyadong matagal ang bulwagang ito ngayong gabi. At ako rin naman, kapag nasa gitna ng mga Pentecostal, medyo mabagal ako, alam nyo na. Naalala ko, nasabi ko na sa inyo marahil, ang unang beses na makakita ako ng isang ministrong Pentecostal, yun po si Reverend Robert Daugherty, na taga St. Louis. Di ko lang alam kung may nakakakilala sa inyo sa kanya. Nakita niyo yung patotoo ng kanyang munting anak na babae sa aklat. Siya po'y pinagalingang dalagita mula sa St. Vitus Dance na sakit at sinukuha na siya noon. At sa ganon ko nakilala ang mga unang Pentecostal na nakilala ko. At heto, nagpunta ako para pakinggan siya na mangaral. At grabe, kayang-kaya niya na mangaral. Hindi siya nagsasayang ng oras at sige siya sa pangangaral hanggang sa maubusan siya ng hangin.
at mag-asul ang mukha niya, at bumigay kapwa ang mga tuhod niya, at halos bumagsak siya sa sahig, at hahabulin niya ang hininga niya. Maririnig mo siya sa dulo ng bayan doon, halos, tapos tatayo muli para ipagpatuloy ang pangangaral. At sa isip-isip ko, grabe, hindi ko kayang mag-isip ng ganong kabilis. Ako nga'y para bang kailangan maglaan ng oras. Medyo may kabagalan ako at tumatanda na rin. Alam niyo na, pahinay-hinay lang. Kaya naman umaasa ako na magagawa niyong pagtiisan ako sa loob ng ilang minuto. May isang bagay ako na natitiyak na alam kong hindi mabibigo, at yun ang kanyang salita. Ang kalangitan at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang salita ay di kailanman mabibigo. Kaya bumuklat tayo ngayon. Kung dala nyo ang mga Biblia nyo at gusto nyong bumasa mula rito sa aklat ni Isaias, sa ika-53 kabanata ng Isaias. Gusto ko pong basahin ito para bumuo. Kumuha ng isang teksto para bumuo ng isang konteksto pansumandali. Sino ang naniwala sa aming balita? Kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Wala ngang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan, bihasa sa karamdaman. At gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinahalagaan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan natin lahat. Siya'y nabighati, siya'y dinalamhati, gayunman ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero ay dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya, at tungkol sa kanyang lahi ay sino sa kanila ang gumunita, na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay, at dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama, at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng pangdadahas, o nagkaroon man ng karayaan sa kanyang bibig. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabubog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi at pahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang mga kamay. Siya'y makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, ay aaring ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami, at dadalhin niya ang kanilang kasamaan. Kaya hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila, at kanyang hahatiin ng samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang itinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan, at ibinilang na kasama ng mga mananalangsang. Gayon may dinala niya ang mga kasalanan ng marami, at namagitan sa mga mananalangsang. Gusto ko lamang sabihin ito bilang kaunting teksto. Gusto kong humango ng teksto mula roon. Itong ang nakilalang obra maestra ng Diyos. Ngayon, ito po isang medyo kakatuwang teksto para basahin, para hanguin mula doon ang isang obra maestra. Pero kung titingnan lang natin, gaya ng pagkaraniwan nating pag-iisip, yun nga'y tungkol sa lahat na maliban sa pagiging isang obra maestra. Dahil sabi rito, pinagkublihan natin siya ng ating mga mukha, at walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. At madalas, ang matatawag nating isang obra maestra ay walang ang kinalaman ng Diyos ukol doon. Dahil ang karunungan ng tao ay kamangmangan sa Diyos. Pero ang kamangmangan ng Diyos ay higit na matalino kaysa sa lahat ng karunungan ng tao. At nakikita natin dito na binigyan tayo ng Diyos ng larawan ng isang bagay. Gusto kong subukan na dalhin ang larawang ito sa ating harapan. Dahil napagtanto ko na baka ito na ang huling pagkakataon na makakasama natin ang ilan sa atin. Baka hindi na tayo magkita-kita pang muli gaya ngayon.
Kaya naman, yamang nagkatipon-tipon tayo para sa layuning ito, hindi para makita lang o mapakinggan, pero nagkaroon tayo ng pakikisama sa isa't isa, gaya ng paghahain natin nitong napakasarap na pagkain ngayong gabi sa hapag. Habang pinapakain natin ang ating mga pisikal nating katawan, at ngayon po'y ibig naman nating pakainin ng Diyos ang ating kaluluwa ng kanyang mana na nakatago. Yaong mga saserdote lang na nakapasok na sa kabanal-banalang dako ang pinahihintulutang kumain ng kanyang pagkain. At kung mapapansin natin ngayong gabi, ang ating steak sa palagay ko, di pa ako kailanman nagkaroon ng isang piging sa lahat ng mga dako na nakapagdaos na ako ng mga pagtitipon. Tulad ngayong gabi na hinainan ako ng napakasarap na piraso ng steak gaya ng inihain nila ngayong gabi. Ngayon, kita nyo, para nga maihain ito ng ganito sa atin, para tayo mabuhay, may kailangang mamatay para matamasa natin ang oras na ito ng pagsasama-sama at mapanatili rin ang ating buhay. Kausap ko ang isang lalaking puro gulay lang ang kinakain kamakailan lang, at ang sabi niya sa akin, "Bueno, hindi ako sumasang-ayon sa iyo." Bueno, siya ngay para bang nag-abot sa akin ng sulat, gusto niyang makipagkita sa akin ng pribado. At sabi niya, "Kapatid na Branham, noon pa may itinuturing na kita bilang isang banal na tao." Sabi niya, "Pero noong marinig kitang sinabi mo na kumain ka pala ng hamon at itlog para sa almusal, sabi, ako nga'y nadismaya." Bueno, mangyari nga, hindi ako maglalagay ng katitisuran sa harapan niya. Ngayon, ganon kasi ang paniniwala na meron siya. Pero sabi ko, "Bueno, Ginoo, kung hindi ako kakain, hindi ako mabubuhay." Sabi niya, "Pero kita mo, kumakain ka kasi ng baboy at pumapatay ng manok." Sabi ko, "Ginoo, nabubuhay lang tayo sa pamamagitan ng patay na bagay. Hindi ko tinitingnan kung anong kinakain mo. Kumakain ka ng mga gulay. Kumakain ka ng tinapay. Yung trigo, namatay. Kung kumakain ka ng mais, yung mais, namatay. Kung kumakain ka ng gisantes, yung gisantes, namatay. Ano pa man ang kinakain mo, mabubuhay ka lang sa pisikal dahil may namatay para mabuhay ka. Ngayon, kahit anong gawin mo, maski pag-inom ng gatas, yung bakterya anuman, mabubuhay at mabubuhay ka lang sa pamamagitan ng patay na bagay. At patunay lang yan, para mabuhay tayo sa natural na buhay na ito, kaya't magagawa lang ito sa pamamagitan ng patay na bagay. May kinailangang mamatay para mabuhay tayo ng walang hanggan. Yun nga'y si Jesus Kristo na ibinigay ng Diyos para sa atin bilang pantubos. At ngayon, nung una kong makilala ang mga Pentecostal, Nagpunta ako ng California, doon sa kadugtong lang na estado rito, sa kabila ng ilog, at nasa Los Angeles ako noon. Hindi ko na naabutan yung panahon ng bantog na babaeng ministro na si Ginang Semple, Amy Semple McPherson. Nakilala ko ang anak niyang lalaki, si Rolf, isang mabuting Kristiyanong Ginoo, at ang may bahay niya at ang kanyang pamilya. Tunay nga na sila'y mga kalugod-lugod na mga tao, at sina Dr. Clifford at marami sa mga kawani ng Angelus Temple, at nangaral ako sa jubileo ng Pentecostal, 50 taon na ang jubileo roon. Ilang taon na ang nakalilipas, at tunay na nagkaroon ako ng maluwalhating panahon. Kaya bilang paggalang sa babaeng ito na nagpakita ng halimbawa, tulad sa ginawa niya, na pagsusumikap sa abot ng kanyang kakayahan, at para ilahad kung ano ang nasa puso niya, nagbigay galang ako sa kanya sa pagpunta ko sa kanyang libingan doon sa Forest Lawn. At habang nakatayo ako roon, hubad-hubad ang aking sombrero at iniyuko ko ang ulo ko at nagpasalamat sa Diyos para sa isang marangal na buhay ng munting babaeng lingkod na ito. Tinanong ako ng mga taong kasama ko, isang grupo ng mga ministro, kung gusto ko raw pumasyal sa buong Forest Lawn at sa loob ng mortuaryo roon, o anuman ang tawag niyo rito. Tinitingnan ko yung iba't ibang disenyo at nakita ko roon ang hapunan ng Panginoon at nanatili. Marami na sa inyo ang nakapansin dito na kapag tatapatan nila iyon ng mga ilaw, yung huling hapunan, at narinig nyo na yung kwento ukol doon. Pero hayan nga, na isa sa pinaka-namumukod-tanging bagay na nakita ko roon ay sa pagpasok mo sa pintuan, sa pagkaalala ko'y nasa silangang panig yun. May estatwa ni Moises na naroon. Yun yung pinakarurok na obra ni Michelangelo sa buong buhay niya. Sa paniwala ko, yun nga, yung eskultor na maaring maling tao yung tinutukoy ko. Pero sa tingin ko, tama naman, si Michelangelo, yung bantog na eskultor na lumilok nito o ng imahen ni Moises. At habang ipinapaliwanag niya yun,
nung giya na nagpapasyal sa amin, nabanggit niya na yan daw ang isa sa pinakadakilang obra maestra na binuo ni Michelangelo. At nabanggit na gumugulyo ng maraming panahon sa kanyang buhay sa pagbubuno. Pagkatapos napansin ko, sa pagkakalala ko, sa kanang tuhod, perpektong-perpekto yung estatwa kong titignan. Makinis at nasa kamay ni Moises yung tapyas ng bato ng mga kautusan at mahaba ang kanyang balbas. At yun nga, siyempre pa, ang nakikinita ni Michelangelo sa isip niya, kung ano mismo ang itsura ni Moises. Marahil walang litrato na pwedeng paggayahan, pero sa sarili niyang isipan, iginuhit niya kung ano ang naiisip niya na itsura mismo ni Moises. At sa kwento, nung matapos niya yung estatwa at napunasan at perpekto na, umatras siya para pagmasdan ang kanyang gawa. At siya'y labis na napukaw, hanggang sa kamukhang-kamukha mismo yung nasa isipan niya ay nililok niya gamit ang mga kamay niya. Kamukhang-kamukha mismo, at sa haba ng mga taon na hinintay niya ito. Siya'y labis na napukaw, hinampas niya ito sa may tuhod at sumigaw, "Magsalita ka!" At kaya may natipak na bahagi doon sa binti, tuhod ni Moises, kung saan yun hinampas ni Michelangelo ng kanyang martilyo, dahil labis siyang napukaw. Kita niyo, may bagay sa kaibuturan niya sa simula na iginuhit niya sa kanyang isipan ang isang larawan kung ano ang naiisip niya na itsura mismo ni Moises. At noong makita niya yun na ganoon sa harapan niya, yung mismong imahe sa kanyang isipan kung ano ang inisip niya na itsura mismo ni Moises, at dala-dala ang pangyayariang yun sa loob ng maraming taon, habang binubuno niya ang napakalaking tipak ng granito, at tumapyas ng maliit na piraso rito, at maliit na piraso roon, at minarkahan ito, dahil kinakailangan na maging perpekto ito. At noong naperpekto na yon sa harapan niya, nakita niya ang refleksyon na nasa isipan lang niya noon. Yun ang dahilan kung bakit napukaw siya, para hampasin ang imahen at sumigaw, "Magsalita ka!" Yung lahat ng mga taon ng kanyang pagpapagal ay nagbunga mismo. Natapos ang kanyang dakilang gawa. Ngayon, nakikita natin yun. At ako'y nagka-inspirasyon dahil doon. Dahil naisip ko na kung tutuusin, yung tama na yon sa binti, yun ang nagpaging ito para sa akin nung obra maestra. Dahil magiging isa lamang muli yung pangkaraniwang larawan o kung ano ni Moises na kung anong larawan na naisip ng kung sino. Pero yung lalaki na gumawa ng obra, kaya't lubos siyang nasiyahan dito hanggang sa hampasin niya ito. At yung tama na yun dito ang nagpaging obra maestra nito para sa akin, dahil ganap nitong sinasalamin kung ano yung nasa isip niya na itsura mismo ni Moises. Tumayo ako roon. Kinailangan kong lumayo ng ilang minuto para bulayan kung ano kaya marahil ang halaga nun sa kanya, at kung ano ang katuturan nun sa akin noong mga oras na yon. Pagkatapos, sumagi sa isip ko ang tungkol dito na nais kong ipangusap sa inyo. Ibaling natin ngayon ng mga isip natin mula kay Michelangelo tungo sa dakilang eskultor, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa pasimula, bago nagkaroon ng isang araw o bukang liwayway ng araw, bago nagkaroon ng atom o isang molekula, ang Diyos sa kanyang isipan ay naroon na ang tao, kung ano ang dapat na itsura ng tao, kung ano dapat siya at kung ano dapat ang ikilos niya. At nais niyang ang tao na yon na maging bahagi niya. Kaya nilalang niya ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, at sa wangis ng Diyos ay nilalang niya ang tao. Nung ang Diyos sa pasimula ay ginawa ang obra maestrang ito na isang bagay na sumalamin sa kaisipan niya. Tandaan nyo, may isang anyo lamang ng buhay na walang hanggan. At ang ating, maging ang mga pangalan natin at ang isipan natin ay naroon na sa Diyos bago pa man itinatag ang sanlibutan. Dahil ngayon, taglay natin ang buhay na walang hanggan. At para maging ganoon, kinakailangan na maging bahagi tayo ng Diyos. Kaya kinakailangan na nasa isipan niya tayo. Dahil meron tayong buhay na walang hanggan. At itinalaga na nung una pa lang sa buhay na ito. At ang ating mga pangalan ay inilagay sa aklat ng buhay ng Kordero bago pa'y tinatag ang sanlibutan.
Ayon sa Apokalipsis, ngayon, yamang nasa isipan tayo ng Diyos, kung ganoon, ay meron tayong buhay na walang hanggan. Dahil pagdakay, binigkas niya tayo, at tayo ay nabuhay. At ang isang salita ay isang kaisipan mismo na nahayag. Tayo, sa pasimula, ay nasa isipan na ng Diyos. Ngayon, at noong likhay niya si Adan, yung unang tao, napaka-perpekto nito. Kamukha siya ng Diyos. Ang Diyos, ang dakilang Espiritu Santo, ay nililima ng lupa, at kanyang lumitaw ang mga ibon, marahil, at ang mga hayop. Iba't ibang bagay, at patuloy na lumilitaw ng lumilitaw sa anyo niyaong lumilim, hanggang sa wakas, lumabas ang isang uri na katulad niyaong lumilim, na siyang Diyos. Ang Diyos ay, ang tao ay ginawa sa larawan ng Diyos. Kung ganoon, noong inilagay niya ito rito sa malawak na halamanan, gaya ng paglalagay ni Michelangelo sa obra ng kanyang buhay, at ng lahat ng mahuhusay na eskultor, inilagay ng Diyos ang gawa ng kanyang obra sa halamanan ng Eden. Iginawa siya ng isang katuwang. Isa ngang ganap na kasiyahan yun sa Diyos hanggang sa nagpahinga pa nga siya. Isa mismong pagpapahinga. Ang kanyang gawa ay natapos na. Saka dumating ang nakakalungkot na kwento ng kaaway. Ngayon pansinin, ang isang bagay na ito, ang nais kong ilagay nyo sa isip nyo, na binigyan ng Diyos ang tao na ito ng proteksyon. Binigyan niya siya, niligiran niya ang tao sa loob ng kanyang salita. Sa pagsasabi niya sa kanila kung ano ang maaari nilang gawin, ano ang hindi nila maaaring gawin. At sa ganoon ding batayan tayo inilagay sa panahon ngayon. Kung ano ang maaari nating gawin, kung ano ang hindi natin maaaring gawin. Kahit gaano tayo kabuti, gaanong kadalas tayong magsimba o gumagawa ng ganito, kinakailangan nating maipanganak na muli. Kita nyo? Dapat mismo. At sinabi ng Diyos kay Adan kung ano ang maaari niyang gawin at kung ano ang di niya maaring gawin. Inilagay niya siya sa likod ng kanyang salita. At pagkatapos ay pumasok ang kaaway sa pamamagitan ng panlilinlang at gumabang sa mga pader ng salita ng Diyos dahil nakabukas ang pintuan sa kanya at malubha niyang sinira ang larawan tungo sa kasalanan. Yun nga ang isa sa pinaka-nakakalungkot na kwento. Ang isipin ng tao na ginawa sa larawan ng kanyang manlilikha at binigyan na ng pader para doon sa likod noon siya tumayo, ng salitangang yun ay di kailanman mabibigo. Yun ang pag-asa ng Kristiyano. Ito yung kanyang karasag. Ito ang balutin niya. Ito ang bato niya sa panahon ngayon. Ang manatili sa likod ng salita. Ang bawat mananampalataya. Ngayon, hindi kayo dapat umalis sa likod nun. Kapag umalis kayo, binubuksan niyo ang pintuan sa kalaban. Kapag sinasabi nila, bueno, pwede mo namang gawin yung kaunting ganito at kaunting ganoon. Gusto ng Diyos na ihiwalay niyo ang inyong sarili sa lahat ng tinatawag na kasalanan. Ganap na ibinukod para sa Kanya at para lamang sa Kanya. Meron siyang layunin sa buhay niyo. Bawat individual na wala nang iba pa sa balat ng lupa ang maaaring pumalit sa inyo. Merong isang bagay ang Diyos para sa inyo. Ginawa kayo na ganoon. Ginawa kayong ganyan para sa isang layunin. Ang Diyos nga ay may pangingibabaw na kapangyarihan sa kanyang gawa. Kanya pangang iba-iba. Magkakaiba tayo sa isa't isa. Mapapansin natin sa buhay ng mga hayop. Nakita natin sa buhay ng mga hayop, may isang hayop na gumagawa ang Diyos ng hayop na ang trabaho ay tagapasan, tulad ng kabayo. At kailangan nitong magtrabaho. At ang baka naman ay isang hain. Pero ang leon at ang tigre ay gumagala sa kagubatan na walang trabaho na gawain o anuman. Gumawa siya ng isang napakalaking hayop tulad ng elepante at saka gumawa ng isang napakaliit na nilalang na tulad ng bubuit. Ngayon, sino ang naroon para magsabi sa Diyos kung ano ang gagawin at kung paano yung gagawin? Ginagawa niya ito sa sarili niyang pamamaraan. At ginagawa niya ang mga bundok. Ginagawa niya ang mga disyerto. Ginagawa niya ang mga dagat. Ginagawa niya ang mga kapatagan. Gumagawa siya ng isang uri ng punong kahoy, matigas na kahoy, palma, at iba-iba. Ginagawa niya yon. Ginagawa niyang magkakaiba ang mga tao. Binibigyan niya tayo, bawat isa ng iba't ibang lugar. At ang isang puno ng palma ay di kailanman magiging isang hikarya. Ang isang puno ng hikarya ay di kailanman magiging isang palma. Walang makakapalit sa inyo. At di nyo dapat tangkaing kunin ang lugar ng iba dahil isa kayong individual sa Diyos at may layunin ng Diyos para sa inyo. Ginawa niya kayo na ganyan. Sasabihin nyo, bakit niya ginawa ito? May pangingibabaw na kapangyarihan siya. Meron siyang dahilan kung bakit ganoon yon. Pero nalaman natin
nagwardyado tayong lahat ng salita. Sa langit, makikita natin ang mga bagay sa kalangitan. Sinasabi ng Biblia na isa mang bituin ay iba sa isa pa. Naroon ang Sirius at ang iba't iba pa. At ang Mars at Jupiter, lahat ng iba pa. Magkakaiba sila. Ang araw ay iba sa buwan, at ang buwan sa mga bituin. At may mga anghel tulad ng may mga serapin at mga cherubin at mga anghel at mga dakilang anghel na iba-ibang antas at maging sa bagong sanlibot ang darating. Dadalhin ng mga hari sa lupa ang kanilang parangal sa lungsod. Magiging ganon tayo sa tuwina dahil ang Diyos ay hindi Sears and Roebuck Harmony House. Siya ay Diyos ng sari-saring uri. Ginagawa niya ang isa sa isang paraan at ang isa sa iba namang paraan. Pero dapat natin siyang paglingkuran sa paraan na ginawa tayo ng Diyos at magalak at manatili sa likod ng kanyang salita at sa ganung paraan ito ginawa ng Diyos. Pero noong malaman natin na nakapasok ang kaaway sa salitang yun, dito, ang gawa ng Diyos, malubhang sinira ito ng kaaway. At ganyan na ganyan mismo ang ginagawa ng kaaway ngayon. Pumupuslit siya ng palihim sa gawang yun, ang kaaway. Sinusubukan tayong gawin na maging pandaigdigang konseho ng mga iglesia. At ang tao ay, hindi nga nagkakasundo-sundo ang tao sa isa't isa. Paano pa natin maipagkakasundo ang buong mundo sa isang tao? At sa sandali na tangkayin niya yon, mayroon tayong isa na dapat nating panatilihing kaisa natin. Iyon ang Diyos. At sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay suma sa Diyos. At ang salita ay Diyos. At ang salita ay nananatiling ang Diyos. At sa tuwin ay Diyos. Dahil ang Diyos ay nasa salita. At ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Sa persona ng anak ng Diyos. Ngayon nalaman natin na pagkatapos niyang makita ang malaking pagkasira na ito, mukhang ang kung ikaw at ako yun, at binuno natin ang lahat nating panahon at pagsisikap, baka siniba na natin marahil yung obra at pinabayaan na lang. Pero hindi ganoon ang Diyos. Hindi niya ibig na ang kanyang gawa ay mauwi sa kasiraan. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Hindi na nakapagtataka na nasabi ng Makata, kung ang lahat ng mga dagat ay pupunuin ng tintang panulat, at ang kalangitan naman ay iyong papel na paglalamnan, at bawat tangkay sa sangkalupaan ay gawin mang panulat, at ang bawat tao ay atasan man na pagsulat lamang ang pagtuunan. Ang isulat yaring pagmamahal ng wala ng higit pang may kapal, ay makapagpapatuyong mainam nitong buong sangkatubigan. Ni hindi kayang doon isulat sa balumbo ng lahat-lahat, kahit pa ba natin iunat ang buong sansinukob sa hustong sukat. Nakikita niyo ang pag-ibig ng Diyos matapos na mahulog ang tao at sinadyang buksan ang pintuan sa kalaban at pumasok at malubhang sinira siya at itinagda ang kamatayan sa kanya. Sa kabila ng lahat ng iyon, ay diibig ng Diyos na magapi ito. Bumaba siya at nagpasimulang muli, gagawin niyang muli ang taong yun. Inilagay niya sa isang tipan si Adan. Gawin mo ito at hindi ito. Ito at hindi iyon. Huwag hipuin, huwag hawakan, huwag tikman. Pero nalaman natin, noong nagsimula siyang muli, nagsimula siya kay Abraham. At kay Abraham, sinimulan niya siya sa isang tipan na walang kundi kondisyon. Hindi, kung gagawin mo, akin nang ginawa. Akin nang ginawa ito. Pinagpala na kita. Ikaw at ang iyong binhi at iba pa. Pagkatapos mo, isa yung tipan na walang kundi kondisyon na kanyang sinimulan kay Abraham ang kanyang gawa muli at ngayon sa kanyang tipan na walang kundi kondisyon. Pagkatapos nalaman natin, nagbatay siya kay Abraham at binigyan siya ng tipan na walang kundi kondisyon, kalaki pang pangako. Pagkatapos dumating siya sa mga patriarka, dumako tayo sa kasunod sa lumang tipan. Sa pagtugaygay natin, ipinakita niya rito ang pundasyon ng kanyang gawa. Ngayon, naroon sina Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ang apat na patriarka. Ngayon, nire-representa ni Abraham ang gawa ng pananampalataya. Pananampalataya dahil si Abraham ay pananampalataya. Siya may malaking pananampalataya dahil hindi siya nagalinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala. Noong gaya ng sinasabi natin, inilapag na ang mga pitsa at ang lahat ng bagay ay laban sa kanya. Siya'y nangahawakan pa rin sa Diyos. Pagkatapos, naroon si Isaac na minamahal niyang anak na nire-representa ang pag-ibig dahil si Abraham bilang tipo ng Diyos ay iniaalay si Isaac. Genesis 22, nalaman natin na pinasan niya ang kahoy paakyat ng burol at ang buong yun ay naglalarawan kay Kristo, paunang umaanino sa kanya. At pagkatapos, lumitaw ang lalaking tupa at yun ang inihandog na kahalili niya. Ngayon, yun nga'y pananampalataya, pag-ibig. At si Jacob, nang ibig sabihin na yung mga agaw, at yun nga'y isang mandaraya. At napagtatanto natin na ang buhay ni Jacob
ay rumerepresenta mismo sa biyaya. Dahil ito ang biyaya ng Diyos sa tuwina kay Jacob. Pagkatapos, dumating si Joseph. Walang kahit anong maipipintas kay Joseph. Siya yung sakdal, ang propeta ng Diyos na lumabas sa gitna ng kanyang mga kapatid at kinapuutan ng walang dahilan at ipinagbili. At sa lahat ng paraan, ang buhay niya ay paunang umaanino sa buhay ni Jesus Kristo, na parito sa kanyang sariling lugar. Siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Kung paanong kinamuhian si Joseph ng mga kapatid niya, itinapon sa isang hukay, ipinagpalagay na patay na. Hinango, itinaas sa kanan ng paraon. At kapag tumatayo siya sa luklukan, hinihipan nila ang trumpeta para ipaalam na bawat tuhod ay kinakailangang lumuhod. At kay Joseph, nalaman natin na si Jesus ay ipinagbili sa halos parehong halaga na ipinagbili noon si Joseph. Inihaon mula sa hukay at umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Diyos. At kapag darating siya mula sa lugar na yon, tutunog ang trumpeta at ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay ipapahayag siya. Kasakdalan. Hayan nga ang pananampalataya, pag-ibig, biyaya, at kasakdalan. Tapos dumating ang trabaho sa katawan ng dakilang eskultura na ito. Ginawa niya ang katawan sa pamamagitan ng mga propeta. Ang mga propeta ang katawan. Pagkatapos sa wakas, ay dumating sa ulo ng dakilang katawan na ito, na si Kristo mismo. Lahat ng mga propeta ay paunang nagsabi ukol sa Kanya. Ang buong gawang pundasyon ay paunang nagsasabi ukol sa Kanya. Magmula sa halamanan ng Eden, mula sa mismong oras na nagsimula siya, papag-aalitin ko ang iyong binhi at ang binhi ng serpiente. At nalaman natin na nagsimula siya roon at tumugaygay sa mga patriarka papunta sa mga propeta at tumugaygay roon. Minsan pa'y nasalamin niya ang kanyang sarili noong ipanganak ang isang lalaki sa lupa mula sa sinapupunan ng isang babae. Yun ang obra maestra ng Diyos. Yun ang anak ng Diyos, si Jesus Kristo. Ang dahilan at siya ay dahil siya'y ganap mismo na yaong salita. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos, at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Ngayon nakita natin na sumasalamin sa Kanya ang isang sakdal na obra maestra. Napakasakdal niya tulad ng Diyos hanggang sa sinabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Bagaman ako, hindi ninyo ako masasampalatayanan, sampalatayanan ninyo ang mga gawa, sapagkat ang mga ito ang nagpapatotoo sa inyo kung sino ako. Gusto ko yun. Kita nyo? Sinabi niya, kung hindi ninyo ako masampalatayanan. Sinasabi-sabi kasi nila, isa kang tao na ginagawa ang iyong sarili na kapantay ng Diyos. Sinabi niya, kung hindi ninyo ako masampalatayanan, sampalatayanan ninyo ang mga gawa na aking ginagawa. At kung hindi ko ginagawa ang mga gawa niya na nagsugo sa akin, kung ganoon, ay wala kayong karapatan na sampalatayanan ako. Kaya nararapat lamang ng bawat Kristiyano ngayon ay magkaroon ng ganoon ding patotoo. Kung sa ipinangakong salita na ito ng Diyos, kung hindi kwalipikado ang mga buhay natin, at di humahambing ng eksakto sa kung ano ang sinabi ng salita. Kung ganoon ay wala tayong karapatan na tawagin ang mga sarili natin ng mga Kristiyano kung hindi tayo ipinanganak na muli. Sinabi ni Jesus sa Marcos 16, ang mga tandang ito ay lalakip sa magsisampalataya. Kita nyo? Hindi na baka sakali, marapat lang, marahil nga, kundi gagawin at gagawin nila ito. Yun ang eskultor na gumawa sa atin. Yun ang iglesia na nililok. Yun ang katawan ni Kristo. Ngayon nakita natin na ganap itong sumasalamin sa Kanya. Ang eskultor ngayon ay sinasalamin ang salita sa obra maestra na yun muli, na tinawag na Kanyang anak, ang Diyos Emmanuel. Isipin nyo na lang, isang tao na lubos na nakapasakop hanggang sa ipakilala ng Diyos ang Kanyang sarili roon. Sa katawang yun, at siya mismo at ang Diyos ay naging isa. Ako at ang aking Ama ay isa. Ang aking Ama ay nananahan sa akin. Ginagawa ko sa tuwina ang nakalulugod sa Ama. Ano kaya kung ang Kristiyano sa panahong ito ay magkaroon ng ganong patotoo? Kayo nga'y magiging isang obra maestra mismo rito sa Yuma, sa lansangan. Kung isa kayong nabandera roon sa labas sa likod ng patya nyo, kayo nga'y isang obra maestra ng Diyos. Kapag nasasabi nyo, ginagawa ko sa tuwina ang nakalulugod sa Diyos, at nakikita ng buong mundo ang gawa ni Jesus Kristo na nasasalamin sa inyo. Sinabi nga minsan, ang ginto noong araw, nung panahon bago pa sila magkaroon ng pantunaw, ang ginagawa nila noon ay kinukuha yung ginto at pinupukpok ito nung tagapukpok. Noong mga Indian noong unang panahon,
nung nasa kasariwaan pa ang Arizona. Pinupukpok nila ang ginto hanggang sa masalamin ng tagapukpok ang kanyang sarili doon sa ginto. Pinupukpok nila yung lahat ng iron pyrite, yung yagit, yung dumi, para mahiwalay rito hanggang sa makita ng tagapukpok ang kanyang sariling refleksyon na parang isang salamin sa pagpukpok. Ngayon, ganoon ang ginagawa ng Ebanghelyo. Napakaraming tao ang ayaw mabalibaligtad at mapukpok. Bueno, ang kailangan ng iglesia ngayong gabi ay isang mainam na makalumang pagpupukpok ng Espiritu Santo para ihiwalay ang sanlibutan at makamundong mga bagay. Yun ang kailangan ng Pentecostal ngayong gabi. Yun ang kailangan ng ating mga kilusan ngayong gabi. Kaya't isang mainam na makalumang pagbabalibaligtad na pagpupukpok ng ginto hanggang sa ang buong kamunduhan ay maalis mula sa atin at masalamin si Jesus Kristo. Ibigay niyo sa akin ang sandakot na mga taong narito ngayong gabi na ganap nang itinagubilin kay Kristo at ang mga buhay nila'y nailan na kay Kristo. Mas marami akong magagawa sa sandakot na ito o mas marami ang magagawa ng Diyos. Ang ibig ko sabihin sa sandakot ng mga taong ito kaysa sa magagawa mo sa buong pandaigdigang konseho ng mga iglesia para sa kaharian ng Diyos. Isang tao lang na ganap na nakapasakop sa kanyang mga kamay, yun lang ang kailangan ng Diyos. Pero nakita nyo, ayaw nating pumirmit hayang pukpukin niya ang panig na ito, panig na yun, tamaan ito, tamaan yun, tamaan ang ideyang ito at yun. At hayaan na si Jesus Kristo ang masalamin sa atin. Masyado tayong tutok sa maraming pelikula, masyado tayong tutok sa television, napakarami nating iba't ibang makamundong libangan hanggang sa nawalan na ng lasang simbahan para sa mga tao. Ito'y dahil umaalis ang Espiritu Santo at may ibang bagay ang nakapasok. Ganun nga mga kaibigan, naririnig ko ang mga patutuon ng mga makalumang Pentecostal kung paano nagdaraos sila ng mga pagtitipon para sa pananalangin ng magdamag. Ang mga tatay at nanay natin, 40, 50 taon lang ang nakakalipas, sila'y magdamag kung manalangin. Kinasusuklaman sila ng mga tao sa lansangan. At samantalang iniisip natin sa panahon ngayon na kung di tayo tatapikin ang lahat sa balikat, aba, may mali na sa atin. Kahabag-habag kayo kapag ang lahat ng tao ay nagsasabi ng mabuti ukol sa inyo. Dahil siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao at tayo ang kanyang larawan. Amen. Ang kailangan natin ngayon ay isang totoo at tunay na mga pagtitipon para sa pananalangin, isang paglilinis mula sa pulpito hanggang sa janitor na ang buong bahay ay lilinisin mismo ng Diyos. Pupukpukin, masasalamin ang larawan ng tagapukpok na ang Ebanghelyo ipangaral sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Siya nga, itong munting ebanghelyo na pakipagkapwa na mayroon tayo at pagkapig sa isa rito sa balikat at gawing diakono ang isang ito at yung isa isang presbiteryo naman o ibang tulad nun ay pawang politika. Hindi ba't ganyan ay eksaktong nangyari sa Nisea sa Roma? Gusto nating lumayo sa ganung bagay. Mga Methodist, mga Baptist, Presbyterian, mga Pentecostal, at lahat mismo, kinakailangan natin lumabas doon. Walang politika dapat sa loob ng iglesia. Ang Espiritu Santo ang dapat na mga siwa sa iglesia at hindi politikang boto na kung sino ang sino. Naglagay ang Diyos sa iglesia ng ilang apostol, ilang propeta, at ilang guro, at mga ebanghelista, at mga pastor. Hindi mga tao ang nagboboto sa kanila roon. Ang Diyos ang naglagay sa kanila roon sa pamamagitan ng pagtawag ng Espiritu Santo, mga pagtitipon para sa pananalangin at pagpapatong ng mga kamay at pamamalagi sa harapan ng Diyos. Pero ngayon, ginawa na lang nating pakipagkapwa ang ating relihiyon na umabot sa punto na halos parang politika na ito mismo, na pinaiiran natin ito sa lahat ng mga denominasyon natin. Tayo hindi maituturo ng isang iba pa. May sala tayong lahat. Sa loob nga'y makakatagpo kayo ng ilang tunay na kalalakihan at tunay na kababaihan. Pero ang problema, gaya ng iniisip ko, dahil lubos na napupunta sa panig ng minorya ng mga tunay na tao na nais manampalataya at nais ang kapangyarihan ng Diyos. Napakaraming naipapasok sa pamamagitan lang ng gawang pakikipagkapwa. Bueno, mabait na tao ito. Isa siyang mabuting tao. May maiinam na simbahan tayo. Nagtatayo tayo ng maiinam na simbahan at mas magagandang simbahan kaysa sa meron tayo dati. Ayos lang yan. Walang dapat na maging tutol dyan. Gusto kong makita na umuunlad ang iglesia. Pero kapatid, mas gugustuhin ko itong makita na umuunlad sa kapangyarihan ng Panginoon kaysa sa umuunlad sa makamundong mga bagay. Manumbalik kayong muli sa Ebanghelyo. Manumbalik kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Manumbalik sa Pentecostes, ang gaya ng orihinal. Pero nakita nyo, ang problema rito, ayaw nating magpapukpok. Magsasabi ka lang ng isang bagay tungkol sa isang bagay o tungkol sa kung anong immoral na bagay na ginagawa ng iglesia o sa kung anong bagay na panlipunan, yan nga mismo itatanggihan ka nila. Pagsasaraduhan ka ng pintuan, hindi ka na maaaring pumasok, kita nyo? Dahil meron daw silang pagpupulong at di ka kasali. Ayaw ka na nila. Sasabihin nila, nabaliw ka na.
na wala ka na sa katinuan mo. Pero hanggat ito'y ganito ang sabi ng Panginoon, ay at di mahalaga sa akin kung anong sinasabi-sabi ng iba. Kailangan ng kapangyarihan ni Kristo para baguhin ang isang tao. Kailangan ng kapangyarihan ni Kristo para mapanatili ang isang tao. At tulad nga ng sinabi ni Jesus minsan, wariin ninyo ang mga liryo. At gayon may sinasabi ko sa inyo na si Solomon, kahit sa buong kalwalhatian niya, ay hindi nadadamitan ng tulad sa isang yun. Si Solomon sa buong kalwalhatian niya ay isang kahangahangang tanawin mismo. Walang pasubali. Isa siyang dakilang bagay sa mundo at isang dakilang tao sa harapan ng Diyos. Pero ang damit ni Solomon ay walang buhay. Isa lang yung piraso ng material. Marahil inahit mula sa likod ng isang tupa, pero ang liryo ay may buhay. Ang kailangan natin ngayon ay ang buhay ni Kristo sa kaibuturan natin. Yun ang nagdadalisay, hindi ang panlabas, na isang nakabaliktad na kulyar o isang degree ng psikolohiya o kung ano. Kinakailangan ng kapangyarihan ng Kristong nabuhay maguli para gawin tayo na kung anong nararapat sa atin. Wala nang iba pang plano ang Diyos, kundi hayaan ang Espiritu Santo na mamahal at maghari sa iglesia. O Diyos, siya'y lubos na nasa larawan ng Diyos, hanggang sa siya at ang Diyos ay naging isa. Ako at ang aking ama ay isa. Oh, grabing buhay yun. Para ang Diyos ay mabuhay ng lubos sa Kanya. Na ang buong buhay niya ay nababalot sa Diyos. Hindi nga nakapagtataka na isa itong obra maestra. Nilapitan siya ni Satanas. Sa tuwing iniisip ng Diyos na mayroon na siyang obra maestra, umeeksena si Satanas. Umeeksena siya kay Moises at nilabag ni Moises ang mga utos. Pero nung dumating siya sa obra maestrang ito, yun nga'y pinili mismo ng Diyos. Amen. Itinalaga na ng Diyos si Jesus nung una pa lang. Hindi man lang nakaporma si Satanas, na natili siyang tapat sa Diyos nung masdan siya ng Diyos at nakita siya na tinukso ng 40 araw sa ilang tulad ni Moises. Mangyari nga, napauna nang inilalarawan siya ng lahat ng mga lalaking yun noon. Hindi na sinod ang kautusan. At nung umeksena siya, si Satanas ang dakilang manunukso at sinubukang tuksuhin siya, nalaman niyang hindi si Moises ang nakaharap niya roon. Hindi po. Tumama siya sa 5,000 watt na voltahe na sumalap sa mga pakpak niya nung dadambahin niya sana ang isang iyon. Nasusulat! Sabi niya, kita niyo, nahulog noon si Adan. Pero si Jesus, ang pangalawang Adan ng obra maestra na yun na dumating para maging manunubos. Sinabi niya, nasusulat! Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Doon ay nagkaroon siya ng isang obra maestra. Siya nga po, meron siyang iba pang sinabi. Sinabi niya, nasusulat din naman, huwag mong tutuksihin ang Panginoon mong Diyos. Lumayas ka, Satanas. Ayun ang isang obra maestra. Anong ginawa niya? Hindi sinabi, sasabihin ko sa iglesia ko, ipapagawa ko sa mga presbitero ang ganito at ganon, gagawin ng obispo ang ganito at ganon. Sinabi niya, nasusulat. Doon niya inilagay ang una niyang Adan sa likod noon at nahulog ito. At malubhang sinira ito ni Satanas, pero hindi niya kayang sirain ng santo. Kahit ano pa ang gawin niya, ano pat hanggang siya. Sinabi ng Diyos, ito ang minamahal kong anak, makinig kayo sa Kanya. Ang lahat, ibinibigay ko ang lahat-lahat ko sa Kanya. Kayo, makinig kayo sa Kanya. Sila ay isa. Sila ay isa. Nanahan ng Diyos sa Kanya, na nagpaging Diyos sa Kanya, na Emmanuel sa lupa. Siya ay perpektong kordero, o ang perpektong obra maestra ng pagtutubos. Nalugod ang Diyos. Pagkatapos, katulad ni Michelangelo, labis siyang napukaw ng inspirasyon sa kanyang buhay. Nakita natin may mga kasulatan akong naisulat dito, Marcos 9:7, kung gusto niyo itong basahin. Nung sa bundok ito ng pagbabagong anyo, nung naroon siya sa bundok ng pagbabagong anyo, nalaman natin na nagpakita roon si Moises at nagpakita roon si Elias. At pagkatapos, bigla na lang, labis na napukaw ng inspirasyon si Apostol Pedro hanggang sasabihin niya, magtayo tayo ng 3 tabernakulo rito. Gumawa tayo mismo ng 3 organisasyon mula rito. Gagawa tayo ng 3 denominasyon. Isa para kay Moises, isa para kay Elias, at isa para sa iyo. Samantalang nagsasalita pa siya, may isang tinig na lumabas mula sa ulap na yon. Sinabi nito, ito ang minamahal kong anak. Lubos akong nalulugod sa Kanya. Sasaktan ko siya para sa inyo. Makinig kayo sa Kanya. Siya'y magsasalita. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Siya'y isang kordero, ang kordero ng Diyos, ang perpektong hain. Walang sino man ang nabuhay na tulad niya. Wala nga kailanman na nabuhay mula noon na tulad niya. Siya ang perpektong obra maestra. Tugman-tugma sa salita ng Diyos. Ibinigay ng Diyos sa pasimula ang kanyang salita. Isang bahagi para sa bahaging ito ng panahon, para sa bahaging yun, para sa bahaging yun. Doon labis na nadaya ang mga tao at litong-litong ngayon. Nagtatangka sila na magtayo sa ibabaw ng isang bagay na nangyari 50 taon nang nakalipas. Tayo'y, yun,
Yun nga ibinigay para sa kapanahunan na yun noon. Anong kabutihan ng may dudulot sana noon kay Moises kung dumating siya na daladalang mensahe ni Enoch? Anong kabutihan ng may dudulot sana noon kay Moises kung dumating siya na daladalang mensahe ni Noe? Anong kabutihan ng may dudulot sana noon kay Jesus kung dumating na daladalang mensahe ni Moises? Kita nyo, anong kabutihan ng may dudulot sana noon kay Wesley kung dumating siya na dalang mensahe ni Luther? Anong kabutihan ng may dudulot sana noon sa Pentecostal kung dumating sila na dalang mensahe ni Wesley? Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Ang lahat ng ito ay may pinaglaanan dito sa Biblia at kailangan nating malaman ng kapanahunan at oras at ano yun para sa atin. At yan tayo nabibigo ngayon. Pinabasa kasi natin ang lahat ng iba pang bagay maliban sa Biblia. Ito ang araw na dapat nating kinabubuhayan. Ito ang araw na inilagay tayo rito ng Diyos. Tingnan natin sa salita. Sa ganong paraan sila nabigo na makita si Jesus, yung mga Pariseo at mga Saduseo at mga Herodiano, yung iba't ibang organisasyon noong panahong yun, ay hayat isinaayos yun ng husto at ganun na sila kaestablisado na walang daan na malulusutan gaya ng inakala nila. Pero nung dumating siya'y ganap na ibang-iba siya sa lahat ng iniisip nila ukol dito. Siya isang munting mababang loob na lalaking isinilang sa isang sapsaban ng di umano'y isa raw anak sa labas at lahat ng iba pang mga bagay na tulad nun. Pero sa kabila nun, dumating siya ng eksakto sa paraan ng pagkakasabi ng kasulatan na darating siya. At samantalang kabisadong-kabisado nilang sinabi ni Moises, at si Moises nga'y nangusap noon tungkol sa kanya, sinabi niya, bueno, kung nakilala niyo sana si Moises, nakilala niyo sana ako. Nangusap si Moises tungkol sa akin. At hindi pa rin nila ito makita-kita. Talagang labis na nabaluktot na sa kanilang mga tradisyon. Hanggang sa din nila talaga ito makita-kita. Pero kita nyo, hindi siya dumating para isalamin ng mga organisasyong yun noong panahon yun. Hindi siya dumating para isalamin ng sektaryan na relihiyon. Dumating siya para isalamin ng Ama. At ang Ama ay ang salita. Amen. Ngayon pakiramdam ko ngay parang napupuspos ako ng lubos. Dumating siya para isalamin ang salita ng Ama. Sinabi ng Diyos na siya'y paroroon. At hayun nga siya, ang perpektong obra maestra ng dakilang gawa ng Diyos. Oh, grabe! Siya ang perpektong refleksyon niya. Isinalamin niya ang lahat na sinalita ng Diyos. Isinalamin niya kung anong sinabi ni Adan tungkol sa kanya. Isinalamin niya ang tungkol sa sinabi ng lahat ng mga propeta, tungkol sa sinabi ng lahat ng mga patriarka. Lahat ng sinabi niya, siya ang katuparan ng salita. Ang lahat ng mga tipoy na isa katuparan sa kanya. Oo, siya naging si Jehovah ng bagong tipan. Siya ang lumang tipan na Jehovah. Ang salita noon na nasa haliging apoy ay nahayag at tumahan sa gitna natin. Si Jehovah ng lumang tipan ay naging si Jesus ng bagong tipan. Siya ay isang perpektong refleksyon ng Diyos. O kung may sasalamin lang sana ng iglesia ngayon, yung unang iglesia, nung bumaba ang Espiritu Santo nung araw ng Pentecostes, kung may sasalamin lamang ng Kristiyano sa panahong ito, tayo hybrid na may tuturing kung ikukumpara sa kanila noon. Nadaanan ko sa pagpunta ko rito ngayong araw. Tinitingnan ko sa pagpunta ko rito doon sa isa sa maliliit na Casa Grande o ilan dito sa maliliit na lugar na ito rito. Napansin kong may bukid ng mga bulak at iba't ibang alpalpa. Kinailangan nilang magtayo ng mga windmill doon para magbomba ng tubig para masustentuhan yun. Bakit? Hindi kasi yun para doon. Talagang hindi. Pero tingnan nyo yung matandang cactus. Kahit di umulan sa loob ng 5 taon, haya't mabubuhay ito. At makalimutan mo lang maglagay ng tubig doon sa loob ng ilang araw, haya't mamamatay yun. Nakita nyo? Hindi kasi yun original. Ganon tayo. Kailangan pa tayong nalalagaan na parang sanggol at magpaimportante sa simbahan at tapik-tapikin at tawagin na ganito, ganon o kung ano pa. Bueno, yung mga sinaunang Kristiyano yung matatag. Wala silang pakialam sa kung sinong tumatapik sa kanila sa likod. Isinalamin nila si Jesus Kristo ng lubos na sinabi nila, itinuring sila na mga mangmang at walang pinag-aralan. Hindi sila nakapag-aral sa mataas na paaralan at wala silang degree sa kolehiyo. Ngunit napansin nila na sila'y mga kasama ni Jesus. Yun ang kailangan nila ng mga Kristiyano sa panahon ngayon, ang mapansing nakasama niyo si Jesus. May bagay tungkol sa iyo na iba. Alam kong hindi yun. Siya nga't hindi popular na bagay yun para sabihin, pero hindi tayo naghahanap ng kasigatan. Ang mga Kristiyano ay hindi naghahanap ng isang bagay na madali. Isang matandang kapatid na babae sa simbahan ko mga taon nang nakalipas
ang dating tumatayo at inaawit ang awiting, ako ba'y dadalhin na lang sa tahanan sa kalangitan, sa mabulaklaking higaan ng kalwaran, samantalang ang iba'y nagbata para pagtagumpayan ang gantimpala at naglayag sa kalawakan ng duguang karagatan. Hindi't kinakailangan kong magbata kung ako'y mamamahala. Iisipin niyo kung ano ang gagawin niyo kung narito kayo noon at ang lahat ay laban kay Jesus Kristo, kung nabuhay kayo noong panahon niya, na nabubuhay kayo noon, kapatid na lalaki, kapatid na babae, siya nga, nananatili siyang ang salita. Tingnan nyo kung paanong tinapaktapakan nila ito ngayon. Tingnan nyo kung gaano nila sinusubukang organisahin ito at papagkaisahin ito. At lahat na ng gaya nun sa mundo. Tumayo kayo! Kayo nga'y tumindig para kay Jesus Kristo at sa kanyang salita. Huwag niyong hayaan na hadlangan kayo ng anuman. Manatili kayo mismo rito. Tulad nung matandang labanderong inchik na dating nagpupunta rito sa Arizona at California. Maraming taon nang nakalipas. Hindi siya marunong magsulat ni isang salita sa Ingles. Halos di niya alam. Kapag dadalhin mo ang labada mo sa kanya, alam niyo kung anong gagawin niya? Meron siyang maliliit na piraso ng papel. Walang sulat na kahit na ano. Pupunitin lang niya yung kapirasong papel at ibibigay sa iyo yung isang bahagi. Pagbalik mo, kinakailangan na tumugma yung kapirasong papel na yon sa kanyang kapirasong papel. O kung hindi mo makukuha ang labada mo. Napakainam nga nun. Maaari mo kasing kopyahin ang isang pangalan, pero di mo siya maluloko roon. Dahil kinakailangan na tumugma ng eksakto yung kapirasong papel sa kanyang kapirasong papel. Sa ganong paraan ginawa ng Diyos ang kanyang tipan. Ang karanasan natin ay di kinakailangang tumugma sa kung anong kredo, kung anong dogma, kung anong denominasyon ng iglesia, kundi dapat itong tumugma sa salita ng Diyos kay Jesus Kristo. Tama. Sa paglapit natin kay Kristo, ay tatanggapin tayo ni Kristo. Hinapak siya ng Diyos sa dalawa, doon sa Kalbaryo. Ang isang bahagi nito'y kanyang iniakyat at maupo sa kanyang kanan, yung katawan. Ang Espiritu, dumating siya, ipinadala pabalik dito para gumawa ng isang nobya para sa kanya. At ang tugmang karanasan na yung kay Kristo ay kinakailangan na mapasa atin. Siya nga'y ganap na napaka-perpekto hanggang sa nalugod niya ang eskultor at napukaw siya nito ng lubos hanggang sa saktan niya siya sa Kalbaryo. Oh, grabe! Ngayon ay nakikita natin siya gaya ng sinabi ng kasulatan, ang obra maestra ng Diyos. Nakikita natin siya na sinaktan, hinampas at dinalamhati ng Diyos. Ayan ang tunay na obra maestra. Kung paanong hinampas ni Angelo ang kanyang obra maestra, yun ang nagpaging. Kung namuhay lang siya ng isang magandang buhay, naging tulad sana siya ng ilan sa mga tao na nangangaral ng pakikipagkapwa ang Ebanghelyo ngayon. Isa siyang propeta, pero higit pa siya sa isang propeta. Siya ay Diyos. Siya si Emmanuel. At ngayon, ang nagpaging eksakto sa kanya para sa akin na obra maestra para sa akin at para sa inyo ay dahil sinaktan siya ng Diyos. Sinaktan niya siya sa Kalbaryo. Kung hindi siya sinaktan, kahit gaano pang karaming patay ang binuhay niya, gaano bang kahusay ang pangangaral niya, gaano mang kadakila ang buhay niya, ano man ang mga inaangkin niya, haya't siya'y pinatunayan doon, labis siyang nalugod, ang Diyos hanggang sa siya lang ang tanging tao na tumayo kailanman sa balat ng lupa, na maaring saktan ng Diyos para sa iba. Yung sakdal na isa'y sinaktan para sa mga hindi sakdal. Ang buong nilalang na nahulog sa pamamagitan ni Adan ay tinubos sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Ang obra maestra ng Diyos ay nagtagumpay sa pagsubok. Paano niya nagawa yun? Sa pamamagitan ng salita. Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. O kaibigang Kristiyano, isuot mo ang buong baluti ng Diyos. Huwag kang tumayo sa likod na may kung anong kaunting haka ng isang kredo o bagay na tinatayuan mo. Isuot mo ang buong baluti ng Diyos kapag humayo ka para makipagbaka laban sa kaway, tulad ng ginawa ng ating Panginoon. Ipinakita niya kung paanong kayang talunin ng pinakamahinang Kristiyano si Satanas sa pamamagitan mismo ng salita. May mga kapangyarihan siya. Maaari niyang saktan si Satanas sa anumang paraan na gustuhin niya, pero hindi niya ito ginamit. Kinuha lamang niya ang salita at tinalo siya na gamit ito. Nasusulat! Sa lahat ng dako mismo, nasusulat! Kaya ginapin niya si Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon, isa yung sakdal na obra maestra at sinaktan ito ng Diyos. Napakagandang halimbawa nito. Napakatotoong bagay. Gaya ng pinag-uusapan natin tungkol sa obra ni Michelangelo na naiskultura roon ni Moises na hinampas sa may binti. Sinabi ng Biblia, ang taong ito ay lubhang pininsala higit sa lahat ng tao. Siya ay lubhang pininsala hanggang sa hindi na siya mukhang anak ng tao. Siya ay pinaghahampas. Siya ay binugbog. Siya ay duguan. Siya ay nilatigo. Siya, lahat ng maaaring gawin.
Nagmistulas siyang isang malaking timpal ng dugot mga buto na naglalakad ng bunton. Ni hindi na siya mukhang tao noon. Habang nihila-hila niya yun paakyat ng Kalbaryo, sinaktan siya ng Diyos para sa atin. Yun ang nagpapaging perpektong obra maestra sa Kanya. O ganun na lamang ang pag-ibig ko sa Kanya sa pagkaalam ng ginawa niyang yun para sa akin, na napagtatanto ang ginawa niyang yun para sa inyo. Papaano natin mapapantayan yun? Walang makapapantay rito. Walang karapat-dapat na makapantay rito. Tayo noon na wala ng pag-asa. Tayo na walang Diyos. Tayo na walang anumang paraan para matubos. Ang bawat isa sa atin ay ipinanganak ng sexual at sadyang kinakailangan nating pagbayaran ng halaga. Pero dumating siya, ang isa na iyon na sakdal at ganap na sakdal at lubos na kalugod-lugod hanggang sa sinaktan siya ng Diyos para sa inyo at sa akin. Ngayon, sa loob ng halos 2,000 taon, sinisikap ng Diyos na ipagtabas siya ng isang obra maestrang nobya na tinatawag na iglesia. Siya nga, paano ang pamamaraan doon ng Diyos? Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng di nagbabagong pamamaraan niya, ang salita. Hindi binabago ng Diyos ang pamamaraan niya. Sino man, maaari nga, nagbabago kayo, nagbabago ako, nagbabago ang oras, nagbabago ang mundo, pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya'y sakdal, hindi siya nagbabago, at ang paraan niya ng paggawa ng mga bagay-bagay sa unang pagkakataon ay haya't ginagawa niya ito sa tuwina sa parehong paraan. Iniligtas niya ang tao minsan dahil nagsisi ang tao. Sa ganong paraan niya ililigtas muli ang tao. Pinagaling niya ang isang tao dahil may taglay itong pananampalataya. Pagagalingin niya ang kasunod sa ganon ding batayan. Hindi niya kailanman binabago ang kanyang pamamaraan. Dahil kita niyo, siya ang may pangingibabaw na kapangyarihan at siya'y walang hanggan, siya'y walang katapusan, sumasa lahat ng dako, nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya'y Diyos. At kaya hindi niya kailangang humingi ng karunungan kaninuman. Hindi niya kailangang maghintay hanggang sa madagdagan ng nalalaman niya. Hindi niya kailangan ng isang bagong degree. Siya'y sakdal. At kahit anong degree, at kahit anong bagay na ginagawa niya nung una, ang unang pasya niya ay mananatiling pareho magpakailanman. Hindi ito maaaring mabago kailanman. Oo, ganun lamang ang kagalakan ko. At nung ginawa niya ang una niyang obra maestra, inilagay niya siya sa likod ng salita. Noong ginawa niya ang ikalawa niyang obra maestra, siya na ang salita. Amen. Siya ang salita. Hindi lang basta nasa likod ng salita, kundi siya mismo ang salita. Hindi kailanman binabago ng Diyos ang kanyang plano. Sa eksaktong ganoon niya sinimulang gawin ang kanyang unang iglesia sa salita. Ngayon, ang Diyos, ang salita, sa pasimula, siya'y independyente sa lahat ng iba pa. Lahat ng iba pa. Lahat ng iba pang tao. Ngayon, hindi ko ibig sabihin ito para maging iba lang. Ang Diyos ay segregasyonista. Alam niyo ba yon? Binabanggit niyo ang tungkol sa integrasyon? Ang Diyos ay segregasyonista. Ganon nga siya. Ihinihiwalay niya ang kanyang bayan mula sa mundo. Ihiniwalay niya ang Israel, ang kanyang bansa. Sinisikap niyang ihiwalay ang kanyang iglesia mula sa mundo. Pero gustong-gustong magpatuloy ng iglesia, kalaki pang mundo. Pero ang bayan niya ay nakahiwalay mismo. Inihiwalay tungo sa kanya. Sino siya? Ang salita. O paano mangyayari na may bautismo ng Espiritu Santo ang isang tao at isinulat ng Espiritu Santo ang salita, tapos yung tao na yun na sinasabing may bautismo ng Espiritu Santo ay hayat itinatanggi ang salita? Paano maitatanggi ng Espiritu Santo na nasa inyo ang sarili nitong salita na itinakda para sa inyo? Hindi ko maunawaan. Kinakailangan kasing sumasang-ayon ito sa salita. At kung yung Espiritu nyo na nasa inyo ay di sumasang-ayon ng may diin sa bawat isa sa mga pangako ng Diyos ng Amen, may bagay na mali. Si kapatid na Fred Sotman o isang tao rito ngayong gabi ang sumipi. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya ang salita. Tama nga. Siya ay sa tuwina, siya pa rin. Kita nyo? At kinakailangan isang ayunan yun ng may diin ng inyong espiritu ng Amen. Oh, siya sa isang paraan marahil ganon siya. Nakot sa lahat ng paraan, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon napansin natin na sinimulan ng Diyos na igawa siya ng isang nobya para kay Kristo. Kaya, at kinakailangang mapagkilanlan ng nobya kasama niya at sa kanya. Dahil ito'y bahagi niya. Ngayon, ang nobya ay bahagi niya. Siya'y bahagi niya. Ang salita para sa panahong yun. Ang nobya ay naging bahagi ng salitang yun. Dahil ito'y si Kristo. Ngayon, naniniwala ba kayo roon? Kailangan mismo na tayo na kay Kristo. Kay Kristo. Kinakailangan mismo na tayo kay Kristo. Na kay Kristo, bahagi ni Kristo. Ano ang isang babae kapag kukuha siya ng isang lalaki o ang isang lalaki kukuha ng isang babae? Ang babaeng yun ay kinakailangan na maging bahagi niya. Hindi na sila dalawa.
sila'y isa na. At nung ang Diyos at si Kristo'y naging isa, sila'y isa. Dahil ang Diyos ang salita, at ang salita'y nagsalaman. Ang laman at ang salita ay naging isa. At kapag ang iglesia ay naging nobya ni Kristo, siya at ang mga ebanghelyo ay isa. Paano niyo masasabi kung gano'n na lipas na ang mga araw ng himala? Paano niyo masasabi kung gano'n hindi siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Paano niyo masasabi ang mga bagay na yun ay para lang sa isang apostolo, isang alagado, isang tao sa ibang panahon? Yamang kayo bahagi niya. Gayong sinabi niya, ang kalangitan at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay di kailanman mabibigo. Paano nga yung Apokalipsis 22, nung matapos na niyang isulat ang aklat, sinabi niya, pinatotohanan ko na kung may sinuman na magdaragdag ng isang salita o mag-aalis ng isang salita mula rito, ang kanyang bahagi ay aalisin mula sa aklat ng buhay. Paano tayo pupunta sa langit kung ganoon na sasabihin, bueno, naniniwala ako sa ganito, pero di ako naniniwala sa ganoon. Ang kailangan nyo ay ang buong salita, dahil kayo'y bahagi niya. Sa ganong paraan sinisikap ng Diyos gawin ang kanyang iglesia ngayon, hindi sa pamamagitan ng isang kredo, at sinusubukan nilang puwersahin tayo roon, mga kasama. Nakikita nyo na ito na paparating na mismo. Ang sulat kamay ay nasa dingding na. Hindi na masyadong magtatagal hanggang sa tayo maging isa ng pandaigdig na iglesia, at bawat iglesia ay mahuhulog at mahuhulog na mismo roon, o dadaan sa mga sirkumstansya. Bueno, nakahanda na ba kayong tindigan yon? Mas mainam na huwag niyong gagawin ito dahil sa iniisip niyo lang na tamang bagay ito. Marapat na nasa inyo si Kristo, dahil ang salitang yun ay walang hanggan. At ang salitang yun ang siyang magpapabangon muli sa inyo. Magiging bahagi kayo ng salitang yun. Napagkikilanlan kayo kalakip ng salita. Ngayon sasabihin nyo, isa akong Kristiyano. Sa anong denominasyon ka kabilang? Bueno, walang anumang kinalaman yan sa Kristyanismo. Ayos lang na magkaroon ng mga denominasyon. Hindi ako laban dyan. Pero nakita nyo na gano'n na ang mga tao. Marami ang nagsasabi na ginigiba ko raw ang mga denominasyon, na sinisipa ko raw sila. Hindi ko gagawin yun. Hindi po. Ang mga denominasyon, ayos lang ang mga ito. Yan nga'y parang kasunduan lang sa pagtatrabaho o anumang tulad nun. Pero kung ang pinaglulumagian mo ay dahil nasasabi mong isa akong Kristiyano, dahil kabilang ako sa ganong iglesia, wala ngang katuturan yun. Kinakailangan na kay Kristo ka at si Kristo ang salita. At madalas, ang mga denominasyong yan ay kasing layo sa salita gaya ng silangan sa kanluran. Kinakailangan mong manatili sa salitang yun para maging ang nobya. Kung kayo nasa nobya, kayo nasa salita, at ang salita ay sumasa inyo, at ang salita na sumasalamin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay sumasalamin sa siya ring Diyos sa pamamagitan nyo. Amen! Ang ibig sabihin ng amen ay siya nawa. Kaya siya nawa, sinasampalatayanan ko iyan na katotohanan. Kinakailangan nyong mapagkilanlan kasama niya. Ngayon, kung magiging isang totoo at tunay na Amerikano ako, kung magiging isang tunay na mamamayan ako ng bansang ito, kinakailangan kong mapagkilanlan kasama nito. Kinakailangan kong maging lahat ng kung ano siya noon, tama man o mali. Kinakailangan kong maging lahat ng kung ano siya ngayon, tama man o mali. Ang lahat ng kung ano siya sa hinaharap, tama man o mali. Kinakailangan kong mapagkilanlan kasama ng bansang ito. Kung ako'y magiging isang Amerikano, tama ba? Sa kalwalhatian niya o sa kahihiyan man niya, kalayaan o lingas, ano pa man siya, dapat akong gumawa ukol sa kanyang kawalang pagmamaliw. Kinakailangan kong tumayo bilang isang unit. Ang lahat ng kung ano siya ngayon ay ako. Ang lahat ng kung ano siya noon ay ako. Ang lahat ng kung ano siya sa hinaharap, dapat ako maging kabahagi niya. Siya nga, bulayin niyo lang ito sa loob ng ilang minuto na para maging ganoon. Bilang isang Amerikano, patitimuin ko ito sa inyo para makatiyak na makikita niyo ito habang ako ay papasara na. Para may turing na Amerikano, kinakailangan na ako'y mapagkilanlan na kasama ng lahat ng ginawa niya. Ayan nga, nadumuong ako noon sa Plymouth Rock kasama ng mga ninuno. Naroon ako sa Plymouth Rock kasama ng mga nangibang bayan. Naroon ako kasama nila. Nangabayo ako kasama ni Paul Revere isang gabi para alertuhin ang bansang ito tungkol sa panganib na parating sa kanya. Ganon dapat ako kung Amerikano ako. Sasabihin niyo, o kapatid na Branham, sandali lang. Sinabi ng Biblia sa 7 kabanata ng mga Hebreo na si Levi na tumatanggap ng 10 bahagi ay nagbayad ng 10 bahagi sapagkat siya'y nasa balakang ni Abraham nung salubungin nito si Melchizedek. Ang kanyang kalululuhan at ibinilang yun sa kanya. Nung ang kanyang kaapu-apu-apuhan ay nasa mga balakang pa niya. Nung nagbayad ng kanyang 10 bahagi si Abraham kay Melchizedek, ibinilang yun ng Diyos. Ganun ba ang ginawa niya? Tama. Kung anuman ang bansang ito ay ako. Siya nga. Kaya dumaong ako sa Plymouth Rock. Nangabayo akong kasama ni Paul Revere. Tinawid ko ang Valley Forge. Naroon ako noon sa nagyayelong ilog kasama ni George Washington.
Isa ako sa kanila ng mga sundalong Amerikano na walang anumang sapatos na nagmarcha laban sa mga Briton. Malamig ang paa ko noong umagang yun. Nung balutan ko ang mga paa ko, nakita ko si Washington na lumabas sa ilang nabasa hanggang sa kanyang bewang, galing sa pananalangin bumagdamag. Naroon ako noong mangyari ito. Tumayo akong kasama ni Stonewall Jackson. Nung dagsa mismo ang oposisyon, nung ang mga hukbo ng Ihilagay ipinadala roon, na sinabi nila, nagkawatak-watak ang buong hukbo. Sabi, nasaan si Jackson? Sabi, nakatayo siya na parang isang batong pader. Tumayo ako kasama niya roon. Maliit na payat na lalaki na asulang mata. Tinanong nila siya isang beses, paano naatim mo na tumayo lang samantalang dagsa ang oposisyon? Mababang loob na lalaki mismo. Ipinadyak niya ang mga bota niya ng paganoon. Sabi, hindi ako tumikim ng tubig kailanman. Hanggang sa mapasalamatan ko ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tumindig ako kasama niya sa kanyang masiting paniniwala. Tumindig ako kasama ni Stonewall Jackson. Siya nga, naroon ako noon sa Boston Tea Party. Tumulong akong itapon ng ilan sa mga tiyaang Britanya roon sa karagatan. Ganon nga ako mismo para maging isang Amerikano. Siya nga po, pinirmahan ko ang Deklarasyon ng Kalayaan kasama ni Thomas Jefferson. Pinatunog ko ang Liberty Bell noong ika-4 ng Hulyo, 1776. Napagkikilanlan ako sa kahiyan niya sa revolusyon noong magdigma ang kapatid laban sa kapatid at ama laban sa anak. Marapat lang na mapagkilanlan ako sa kanyang kahiyan. Kung paanong napagkikilanlan ako sa kanyang kalwalhatian, ganon na ganon mismo. Naroon ako sa Wake Island nung ibuwis ng mga sundalo ang kanilang mga buhay. Nakita ko sila na ginawa yun. Nakita ko sila nung kinubkob nila ang Wake Island. Tumulong ako para itaas ang bandila sa Guam. Tunay nga, ang lahat ng siya noon at ang lahat ng ginawa niya noon, ang lahat ng kung ano siya ngayon, haya't ipinagmamalaki kong sabihin na bahagi niya ako dahil nagagalak ako maging Amerikano. Hindi ba't kayo rin? Para may turing na Kristiyano, kinakailangan na ganon din ako. Hallelujah! Siya nga po, kung isa akong Kristiyano, ayan nga na ipinangaral ko ang Ebanghelyo at nagbabala doon sa parating na mga kahatulan, kasama ni Noe. Siya nga po, bahagi ako nito noon doon. Bahagi ako ng pamamalakad ng Diyos. Kasama ako ni Moises na nagniningas na kahoy. Pinalayas ako sa Ehipto kasama ni Moises. Tumakas ako sa ilang at kasama ko siya sa nagniningas na kahoy. Narinig ko ang kanyang tinig. Nakita ko ang kanyang kalwalhatian. Nakita ko ang haliging apoy sa palumpong na yun doon na nakipag-usap kay Moises. Kasama ko siya sa dagat na pula noong mahawi ito. Nakita ko ang haliging apoy na namalagi sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Kumain ako ng mana sa ilang at tuminom mula sa hinampas na bato. Hallelujah! Pakiramdam ko nga'y hindi ako 55 ngayon. Amen! Siya nga po, kumain ako ng mana sa ilang kasama ng mga anak na Hebreo doon sa ilang. At tuminom ako mula sa siyaring sinampas na bato. Tumayo ako kasama ni Josue noong umagang yun, noong tanawin niya ang mga pader ng Jericho. At nakita niya ang isang lalaki na nakatayo. Hinugot niya ang kanyang tabak at tumakbo para salubungin siya. Sinabi niya, ikaw ba'y sa amin o sa aming kaaway? Sinabi niya, ako ang kapitan ng hukbo ng Panginoon. Nakita ko si Josue na itinapon ng kanyang tabak sa lupa. Lumuhod ako kasama ni Josue nung yumuko ako sa harapan niya. Ang kapitan ng hukbo ng Panginoon, nakita ko ang mga pader ng Jericho na gumuho sa pagtunog ng trumpeta. Nakita ko si Josue nagsabi, araw tumigil ka at buwan manatili ka sa Ajalon. Huwag kayong gagalaw. Nakita ko na huminto ang araw at di pumalyang nagbigay ng liwanag ang buwan. Nakita ko lahat ng iyon na nangyari. Kasama ako ni Daniel sa yungib ng mga leon. Kasama ng mga anak na Hebreo sa nagliliyab na hurno. Kasama ako ni Elias doon nung tanggihan siya ng buong mundo at ni Ahab at ng lahat ng mga Jezebel na maiksi ang kanilang buhok at mga abubot nung panahon na yon na kanilang mga kolorete at mga pulbo. Lahat ng bagay na subakbal sa iglesia. Tumayo ako roon kasama ni Elias, tumindig sa mensahe na talisay at malinis sa salita ng Diyos. Hallelujah! Nanatili ako kasama niya sa bundok ng Carmel nung tumayo siya roon ng mag-isa. Nakita ko siya na nanalangin ng apoy na bumaba mula sa langit. Kasama ako ni David nung pinatay niya si Goliath. Luwalhati ng Diyos. Bueno, kung isa akong Kristiyano, napagkikilanlan ako sa lahat ng yun. Kailangan kasi na bahagi ako nito. Siya nga po, nagpropesiya ako kasama ni Isaias noong panahon niya. Kasama ako ni Juan sa Jordan noong makita niya ang kalapati na bumababa sa kanya. Tumayo ako kasama ni Juan sa Jordan. Nakita ko siya na pinagaling ang mga may sakit. Binuhay si Lazaro. Binuhay ang anak na babae ni Jairo. Matapos ng dalagit ay patay na, saksi ako roon. Napagkikilanlan ako kasama niya sa kanyang kamatayan. Namatay ako kasama niya nung mamatay siya sa Kalbaryo at bumangon maguli kasama niya nung umaga ng pagkabuhay sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Saksi ako rito ngayong gabi. Namatay ako kasama niya sa Kalbaryo.
Bumangon kasama niya noong araw ng pagkabuhay. Hallelujah! Haya't para maging bahagi niya, kinakailangan na mapagkilanlan ako kasama niya. Napagkilanlan ako kasama niya sa kanyang kamatayan. Napagkilanlan ako kasama niya sa kanyang paghihirap. Napagkilanlan ako kasama niya nung tanggihan siya ng mga denominasyon. Napagkilanlan ako kasama niya nung itaboy nila siya palabas ng templo. Nung sinubukan nilang ipagtabuyan, paalisin siya. Naroon ako kasama niya. Kasama niya ako sa kanyang kamatayan. Nabuhay kasama niya sa pagkabuhay na maguli. At kasama ko ang 120 nung umakyat sila sa itaas na silid. Siya nga po, nasaksiyan kong mahagibis na malakas ng hangin na buhat sa langit. Nagsalita ako sa mga wika kasama ng mga pinahiran noong araw na yun ng Pentecostes. Hallelujah! Naroon ako dahil ako'y napagkikilanlang kasama niya. Malwalhati ang Diyos. Siya nga, nangaral ako kasama ni Pedro sa mga gawados. O kasama niya ako nung mangaral doon. Kasama akong nangaral ni Pablo sa Aeropago sa harap ng kritiko. Siya nga po, marapat lang. Kasama ako ni Juan sa pulo ng Patmos. Nakita ko ang pangitain ng kanyang pagdating. Nakita ko si Luther. Kasama niya ako noong reformasyon. Kasama ako noon ni Wesley. At ngayon ay narito ako sa Yuma, Arizona. Hallelujah! Napagkikilanlan ako ngayong gabi dito sa Stardust Motel kasama ng isang grupo ng mga tao na naniniwala sa parehong bagay. At ngayon tayo nakaupong magkakasama sa makalangit ng mga dako kay Kristo Jesus. Hallelujah! Hinihintay ko ang kanyang pagdating sa kalwalhatian. Isa sa mga araw na ito na pagkikilalang kasama niya. Sa pagkabuhay ako'y inibig niya. Sa pagkamatay ako'y iniligtas niya. Sa pagkalibing kanyang dinala sa malayong dako yaring pagkakasala. Sa pagbangon nagawa nga niyang ako'y aring ganap ng walang bayad kailanman. Balang araw siya nga'y darating. O araw na walang kasing ningning. Ako ngayon ay napagkikilanlan sa bautismo ng Espiritu Santo. Hindi isang bagay rito sa lansangan na 40 taon nang nakalipas. Ngayon mismo'y nasa akin ito, ang kalwalhatian at kapangyarihan ng Diyos ng kapatawaran ng mga kasalanan. Nakikita ko siya na pinapagaling ang mga may sakit. Iminumulat ang mga bulag na mata. Nakikita siya na paunang sinabi ang mga bagay-bagay bago pa mangyari. Binabasa ang mga puso ng mga tao. Napagkikilanlan akong kasama niya sa kanyang pagmiministeryo sa panahong ito. Luwalhati ng Diyos, napagkikilanlan ako kasama niya para sa kaligtasan sa huling panahong ito. Umaasa ako na maging bahagi ng dakilang nobya na darating isa sa mga araw na ito. Kahit ano pa ang sabi-sabihin ng mundo, bansagan man nila tayong baliw, histeriko o mga Beelzebub o mga heretiko, anuman ang gusto nila, nais ko pa rin mapagkilanlan kasama ng grupong yun. Ako'y naroon at naroon mismo. Mananatili ako roon. Ipinanganak ako roon. Ibig kong manatili roon sa tuwin ay mamalagi roon. Dahil inilagay ako ng Diyos sa dakong yun. Ako nga, iniwan ko ang simbahan ko para pumunta at maipagkilanlan ang sarili ko na kasama ng isang grupo ng mga holy roller. Isa ako sa kanila. Napagkikilanlan ako kasama nila. Sinasabi ng mga tao, Billy, nawawala ka na sa iyong katinuan. Marahil ganun nga. Pero natagpuan ko naman ang isip ni Kristo. Natagpuan ko ang salita niya. Natagpuan ko ang kanyang presensya. Nalaman na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Alintana kung ano ang iniisip ng iba tungkol dito. Ako ito. Ako ang siyang dapat na magpakilala ng aking pagkakakilanlan. Napagkikilanlan ako kasama niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sinabi niya, lalaki pang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Nagagalak ako na napagkikilanlan ako roon. Siya nga po, alam niyo na ito, yung matandang maestro ng biolin minsan, narinig niyo na ang kwento. May lumang biolin sila roon at sinusubasta nila ito. Gusto nilang ibenta yun at walang gustong bumili nito. Sabi nila, sinong magbibigay ng $1? Sinong magbibigay ng $1.50? Hanggang sa unang pagkakataon, pangalawang pagkakataon, $1.50. Hanggang sa may isang matandang ubani ng buhok na lalaki ang lumantad mula sa mga nagsidalo. Alam niyo na ang kwento, kinuha yung biolin, ang sabi, iabot niya sa akin. Nagpahid ng ilang rosin sa kanyang arko at inihagod yon ng ilang beses. Nagsimulang umiyak ang mga tao. Nagsimulang tumulo ang maluha sa kanilang mga mukha nang dahil doon. At nung mapaluha sila, inumpisahan uli ng manunubasta, sabi, sinong magbibigay ng isa? Sabi, $1,000, $2,000, $5,000. Ano ang kaibahan? Ang maestro na may alam ukol dito na gumawa nito. Alam niya kung paano palabasin kung ano ang nasa loob nun. At hanggat pinagpipilitan nating dalhin ang mga iglesia natin mula sa mga kredo at denominasyon, hindi natin magagawa ito. Hayaan niyo ang maestrong gumawa ng isang katauhan na siyang lumalang sa tao sa sarili niyang larawan, na siyang gumagawa sa kanya ng isang nobya para sa parehong bagay. Hayaan niyo ang arko niya ng paghagot ng Espiritu Santo na lumapat sa salitang ito sa inyong puso minsan, at yon ang magiging pinakahuwaran natin. Kahit ganun karaming malalaking simbahan ang puntahan mo, at ganong karaming pangalan ang nasa aklat, higit ang magagawa nito para kay Jesus Kristo kaysa sa lahat ng mga simbahan at mga denominasyon at mga kredo at mga iglesia sa mundo.
at mga organisasyon sa buong mundo. Gumagawa siya ng isang nobya. Siya nga po, nilililok niya ang mga tapyas ngayon na tinatabas palayo ang mundo. Pag-anib sa iglesia at mga kredo at mga denominasyon at mga dogma, ang lahat ay dapat na matabas mula sa iglesia. Ang mga formal nilang ideya, ang pagiging malamig nila, ang kanilang mga doktrina at mga bagay-bagay. Kayo nga'y manumbalik at hayaan ang maestro na damputin ang arko. Hayaan ang maestro na kunin kayo sa kanyang mga kamay. Pahimigin ang salita, sabihin, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sabihin, Amen, Panginoon. Gawin mo ako. Hubugin mo ako. Gawin mo ako, Panginoon, kung ano ako dapat. Pagkatapos, magkakaroon ng kaibahan. Kung ganon, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin. Siya nga po, tinatabas ka na niya ngayon. Tinatabas ka sa kanyang salita lamang. Tinatabas ang lahat ng mga kredo at dogma at lahat na palayo sa iyo. Sinisikap na makabalik sa isang nobya para sa anak na isauling obra maestra, bahagi ng salita. Ang salita, hindi maaring humalili sa lugar si Jesus. Naalala niyo nung binasa nila nung araw na yon sa aklat? Binasa niya ang bahagi lang nung propesiya. Itinira ang iba pa noon para sa mga huling araw. Tayo ang dapat nagaganap sa bahaging yon. Kaya nakita nyo, tinabas niya, nais tabasin ng iglesia, katulad ng ginawa niya sa anak, tulad ng ginawa niya sa nobya at sa nobyo. Para maging nobya niya, dapat na kayo'y bahagi niya. Hindi bahagi ng kredo, hindi bahagi ng simbahan, hindi bahagi ng denominasyon, kundi bahagi niya. Kung tatabasin mula sa kung anong iba't ibang uri ng anyo, hindi obra. Kinakailangan mong matabas mula sa salita, ang mundo na pinutol na sa inyo, at basta hayaan lamang ang salita na mabuhay sa inyo. Umaasa sa inyo ang dakilang eskultor na kayo'y handa na tumayo at magpahubog sa wangis ng kanyang inaasahan ukol sa inihingi ng kanyang salita. Sa huling mga araw, ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magsisipagpropesiya. Si Kristo ang ipinakilalang obra maestra ng salita na nagkatawang tao. Inihiling sa inyo na ipagkilanlan ng inyong sarili sa Kanya sa pamamagitan ng siyang salita para maging yaong obra maestra ukol sa nobya. Ngayon, mga kapatid, may isang obra maestra ang Diyos noon para ipakilala sa mundo. Ngayon nga'y asam niya ang isang obra maestra sa panahong ito. Payag ba kayo? Nakahanda na ba kayo, kaibigan kong Kristiyano? Talaga bang siguradong sigurado na kayo na ipasailalim ang buhay niyo para kay Kristo? Kahit anuman ang sabi-sabihin ng mundo, sasabi-sabihin nila na wala na kayo sa katinuan, nabaliw na kayo, nagpunta kayo at nakisali sa grupong yan ng mga holy roller. Huwag niyong pansinin ang ganoon. Kung hindi pa kayo talagang tunay na ligtas at wala pa kayo sa katawang yun at ang salita ng Diyos ay wala pa sa iyo para masalamin ang sarili nito at di pa nasasalamin ang buhay ni Kristo sa inyo, kapatid na lalaki, kapatid na babae, huwag kayong magbakasakali. Hindi ko iniisip kung ano man kayo, kung anong uri ng mga karanasan ang meron kayo. Hayaan niyo ang salitang yon na masalamin sa pamamagitan niyo araw-araw. Dahil ang Diyos sa mahuling araw na ito ay kumukuha ng nobya para sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Iyuko natin ang ating mga ulo. Minamahal na makalangit na Ama, haya't napakapayak na paraan ng paglalahad sa harap ng isang grupo ng matatalinong tao. Ang akin pong edukasyon ay sa kapos Panginoon. Dalangin ko po na ang dakilang Espiritu Santo'y patimuin ng mga salitang ito sa puso ng mga tao para makita nila ang ibig kong sabihin. Sakali mang din nila maunawaan ito sa pamamaraan ko ng pagpuputol-putol ko ng mga bagay-bagay, Panginoon. Ngunit sa puso ko, nakikita ko kung ano ang iyong sinisikap na gawin. Naniniwala po ako, Ama, ang nobya ay dapat bahagi ng nobyo. Kawangis dapat siya ng nobyo dahil siya'y bahagi niya. Hindi siya kailanman magiging kanyang nobya hanggat siya'y maging bahagi muna niya. At yun nga'y ang maging bahagi ng salita sa panahon ngayon na nagsasabing siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang butil ng trigo na minsang nabuhay sa mundo at nahulog sa lupa, na ibinangon sa wangis ng butil na inihulog sa lupa. At Panginoon, sa araw ng Pentecostes, ay lumitaw ang isang dakilang iglesia. Umusbong ang isa pang butil ng trigo, na ipagiging isang nobyo at isang nobya para sa huling araw. Nalaman namin, nahulog ito para sa Kanya sa loob ng 1,000 taon. Mula noong konseho ng Nisea, nakahimlay ito na nabubulok sa lupa. Isinulat ng mga kritiko ang librong The Silent God na pinabayaan lang daw na mamatay ang mga batang paslit at masila ng mga leon at masunog at pinatay ng mga gladiador ang mga Kristiyano at sinunog sila sa mga tulos kung nagkaroon lang sana ng pangunawang espiritual ang taong yun. Kailangang mabulok ang trigong yun sa lupa
Pero sumibol itong muli, hindi sa anyo nung mahulog ito. Nahulog ito sa anyo ng isang butil ng trigo. Pero nung umusbong ito, kaya't may ilang dahon, tulad ng bagong sibol na trigo na umuusbong. Sa wakas ay lumaki na ito, mula kay Luther hanggang kay Zwingli, at tuloy-tuloy, at sa tuloy nakarating na sa uhay, binago nito ang sarili sa panahon ni Wesley. Medyo mas kahawig na ng trigo, at mas kahawig na kaysa nung mga dahon, muli na itong bumabalik sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nalaman namin, humantong ito sa isang butil na halos kahawig na nung orihinal. At kung sisiyasatin na maigi at babalatan, matutuklasan nga na yung unang butil na yun ng trigo ay wala pa palang butil sa loob, isa pa itong balat, isang talukap. Panginoon, ang dakilang Pentecostal na revival na lumabas, kinailangan nitong maging ganoon, Panginoon, para protektahan ang trigo kapag dumating na ito. Wala kasi itong lugar na matutunguhan. Ngayon naman, batid namin na tinutunghayan namin ang lahat ng bagay ayon sa kalikasan. Dahil nilikha mo ang kalikasan, tinubos mo ang lupa sa paraan ng pagbautismo mo rito sa mga araw ni Noe. Pagkatapos ng kanyang pangangaral, ipinatak mo ang dugo ng anak sa lupa para banalin ito para sa iyong sarili. At sa dakilang panahong darating, sa muling pagsasaayos, ay susunugin mo ito ng apoy para sunugin ang lahat ng makasanlibotang mga bagay, katulad ng ginagawa mo sa Kristiyano. Inililigtas mo siya, pinabautismohan siya, pinapaging banal siya. Pagkatapos ay muling isasaayos ang mundo mula sa kanya, at aangkinin na siya pagkatapos na maituring na sa iyo sa pamamagitan ng paglalagay ng Espiritu Santo sa kanya. Alam po namin na ang trigong ito'y dumaan sa parehong proseso. Ang bawat kalikasan ay gumagana ng magkakapareho. Ngayon, Panginoon, kapag nakikita po namin ang talukap na humihiwalay na mula sa butil, na nagiging makasanlibutan na, O Diyos, ipagkaloob mo po ang mga butil na yun ay kinakailangang humiwalay na yung talukap, nang sa gayon, ang butil ay maaari na magbilat sa presensya ng anak. Naririnig ko na ang pagdating ng makinang pang-ani, Panginoon. Hindi na po magtatagal. At pagkatapos, ay iakyat na ng dakilang asensor ang kanyang nobya patungo sa kalwalhatian sa presensya ng Diyos. Dalangin ko po, Ama, na iyo pong pagpapalain ng bawat isa sa amin. Ipaalala mo po sa amin, Panginoon, na ito na ang aming pagkakataon. Baka wala na kaming pagkakataon bukas. Ngayon na ang aming pagkakataon. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon, kapag marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Panginoong Diyos, hindi ko po kilala ang mga taong narito. Kung meron man dito, nakulang dito, ipagkaloob mo ngayong gabi na kanilang matanggap ang kabuuan ng Diyos at mapuspos ng Espiritu Santo. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, nakayuko ang ating mga puso rin, mga kaibigan, ipagpaumanhin niyo ang paraan ko ng pagpuputol-putol ko ng mensahe ko. Dalangin ko na ipakita mismo ng Diyos sa inyo kung ano ang ibig kong ilahad. Ngayon, kung ayaw ko po sana na may nakatingin, panatilihin lamang niyong nakayuko ang inyong ulo. Hindi ako, sino ka man, kung hindi ka patiyak ng buhay mo. Ngayon, kita niyo, bawat isa sa mga prosesong yun, anong kinahantungan nila? Tumantong sila sa pagiging isang organisasyon. Anong ginawa nito? Umalis ang espiritu, nagpunta sa iba. Noong punto mismo na nag-organisa si Luther, pumunta ito kay Wesley. Nag-organisa si Wesley, pumunta ito sa Pentecostal. Nag-organisa ang Pentecostal, saan ito pupunta? Tulad ng haliging apoy, nagpapatuloy mismo ito sa pag-usad. At may ilang tao sinasabi nila, Pentecostal ako, mainam naman yan. Lutheran ako, ayos yan. Walang anumang laban dyan. Pero kaibigan, patuloy mismo sa pag-usad ang trigo. Nagtamasa tayo ng isa sa pinakamalalaking revival. Ito nga'y tumagal ng mas mahaba kung tutuusin. Ipinapakita ng kasaysayan na tumatagal lang ng halos 3 taon ang isang revival. Ang isang ito'y 15 taon na, o higit pa, ng mga kamanghamanghang kampanya ng pagpapagaling. Pero ito po'y lumamig na ngayon. Tingnan nyo, ang bawat revival ay palaging nagbubunga ng isang organisasyon pagkatapos nito. Pero bakit hindi ang isang ito? May maliit na grupo ng mga kapatid na nagsimula dito sa isang lugar na tinatawag na Latter Rain. Hindi sila umusad, bumagsak din agad. Bakit? Ito na ang kapanahunan ng trigo. Mga kaibigan, ito na ang trigo. Mayroon ng isang pagmiministeryo sa lupa na kapareho niyong nahulog noon sa lupa sa pasimula. Isang tunay na karanasang Pentecostal. Nag-oorganisa na ang mga iglesia at sinisikap ng isa na magtayo ng mas malaki kaysa sa isa pa at kukuha ng mas maraming miyembro at mga bagay-bagay, mga pag-organisasyon ng paunti-unti. Nakikita natin ito. Pentecostal ako. Nakikita natin itong umihiwalay na. Pero ano? Kailangan nitong gawin yon para ang anak ay makarating mismo sa butil. Kung wala ito roon nung una, kung walang nakabalot na talukap dito, wala sana itong mapupuntahan.
Iginawa ito ng Diyos na isang talukap. Kita nyo? Katulad ng mais, katulad ng trigo, katulad ng anumang iba pa na lumalabas sa sidlan ng binhi. Ngayon, kita nyo, wala nang anumang organisasyon ang umusbong pagkatapos nito. Bakit? Wala nang oras para sa isa pa. Nasa dulo na kasi tayo. At kung wala ka pa mismo sa dapat na kinalalagyan mo, haya't sabihin mo, kapatid na Branham, kung diringgin ng Diyos ang panalangin mo para sa mga may sakit, at nabalitaan ko ang bagay na ginawa ng Panginoon bilang tugon sa panalangin. At nabalitaan nyo ang ibang tao sa mundo ngayon na nananalangin. Sabihin mo, ako, maaari mo ba akong ipanalangin na matanggap ko ang ganong karanasan, kapatid na Branham? Maaring di na kita makita muli. Maaring di ko na nga kayo makita. Pero ipanalangin mo na makadako ako roon. Pakiramdam ko ay parang di ako madadako roon. Pero ibig kong ipanalangin mo ako na makadako ako roon. Ngayon nakayuko ang bawat ulo. Itaas niyo ang inyong kamay. Maaari ba? Pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain ka at ikaw. Pagpalain kayo ng Diyos sa grupo rito ng mga tao. Sa palagay ko, 50, marahil, o 75 kamay ang nagsipagtaas. Ngayon, minamahal na Jesus, ikaw po ang hukom. Kami mga ministro lamang. Dalangin ko, minamahal na Diyos, at kung makasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, tugunin mo po ang aking panalangin. Nakita mo ang bawat kamay na tumaas. Talastas mo kung ano ang nasa kanilang puso. Naniniwala kaming sila'y nakatalaga sa buhay, at si Satanas, tulad ng mga araw ni Adan, tinatangka niyang pigilan ang obra maestra na yon na lumantad. Matigil siya nawa ngayong gabi, hadlangan nawa ito ng dugo ni Jesus Kristo, at lumantad nawa sila bilang obra maestra ng Diyos. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Mapagkilanlan nawa sila sa salita ni Kristo. Sinabi niya, maliban na ang tao'y may panganak na muli, matanggap nawa nila ang karanasang yun ng muling pagkasilang, matanggap nawa nila ang bautismo ng Espiritu Santo, ang muling pagsasaayos ng lahat ng mga bagay ng sanlibutan. Wala na silang pagnanais para sa mga bagay na ito, Panginoon. Alisin mo ang mundo sa kanila at ilantad mo sila bilang obra maestra sa harapan ng mga tao. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon, upang ikaw ay maging masaya sa kapanahunan ng pag-aardin sa mga huling araw rito, para ipakilala ang iyong obra maestra ng mga kalalaki at mga kababaihang ito, mga kabataang lalaki at babae na nagsipagtaas ng kanilang kamay. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Pagpalain mo ang nagaganap na revival na ito sa lungsod. O Diyos, dalangin ko na ang bawat lalaki at babae na malapit lang sa paligid nun ay makadalaw sa revival na yon at mapuspos nawa ang bawat isa sa kanila ng Espiritu Santo at magkaroon nawa ng isang makalumang revival na lalaganap sa maliit na syudad na ito rito, hanggang sa magsidating ang mga tao mula sa lahat ng dako. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Ibigay mo po sa amin ang mga bagay na ito, Ama, sapagkat inihiling namin ang mga ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Iniibig ko siya. Iniibig ko siya. Iniibig niyo ba siya? Alam niyo, sinabi ni Pablo, kung ako'y umaawit ako sa Espiritu. Napapaisip nga ako, malayo ako sa pagiging isang mga awit. Pero naiisip ko nga, yamang magkakasama tayo rito, ano kaya kung simulan natin ang awiting yun? I love him. Maaari mo bang bigyan kami ng tipa, kapatid na babae? Dahil una niya akong inibig, narinig niyo na ito. Ilan ang nakakaalam nito? Patingin ng inyong isa ito sa mga luma kong awitin. Gustong-gusto ko itong awitin. Sige po. Ngayon po'y iyuko lang natin ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata at umawit ngayon, I love him. I love him. I love him. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Let's hum it. Ihigig natin ito. Darating ang araw na pipintahan ng mga bahaghari ang kalangitan. Patutunugin ng isang trumpeta. Ang mga patay kay Kristo ay magsisibangon. O talagang gugustuhin nating awitin ito sa panahon na yan. And purchase my salvation on Calvary. That's where we become the masterpiece for us. Doon siya naging ang obra maestra para sa atin. Tandaan niyo mismo, ang lahat ng mga obra maestra
bago sila mailagay sa bulwagan ng karangalan, kinakailangan nilang dumaan sa bulwagan ng mga kritiko muna. Kinakailangang makita ng mga kritiko kung mapupunan nila ito. Pero kapag makapanaig ito sa mga kritiko, saka na ito dadalhin sa bulwagan ng karangalan. Dumaan ang anak ng Diyos sa mga kritiko ng bawat organisasyon, denominasyon, maging hanggang sasabihin ni Pilato, wala akong nakikitang kasalanan sa kanya. Sinabi ni Judas, ipinagkanulo ko ang walang salang dugo. Pagkatapos ay ibinangon siya ng Diyos at nakatanghal siya sa dakilang bulwagan ng karangalan ngayon, sa kanan ng Diyos na namamagitan. Hindi ba't nais niyong samahan siya roon? Hindi ba't nais niyong maging kabahagi noon? Maaari kayo, inaanyayahan kayong maging kabahagi habang inaawit natin ang awitin na ito. Sige, bakit di niyo siya kausapin ukol dito? First love me and purchase my salvation on Calvary Street. Habang inaawit natin ito muli, gusto kong makipagkamay kayo sa katapat nyo sa mesa ngayon. Sabihin nyo, pagpalain ka ng Diyos, kaibigang Kristiyano, pagpalain ka ng Diyos, idalangin mo ako. Sige po't bawat isa sa inyo ngayon, habang inaawit natin itong muli. Love Him because He... Mainam yan, magkamayan, sabihin, idalangin mo ako, idalangin niyo po akong lahat. Gusto kong makadako roon, gustong gusto. And purchase my salvation on Calvary Street. Ngayon, iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata at itaas ang ating mga kamay at awitin ito sa Kanya ngayon. Oh God, I love You because He first loved me and purchased my salvation on Calvary. Tingnan niyo ang obra maestra niyo na nakabitin doon. Dakilang eskultor, dakilang Diyos na siyang gumawa sa tao. At hinulma siya at hinubog siya sa iyong sariling larawan. Idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na tanggapin mo kami ngayong gabi. Ito naway maging isang gabi ng alaala. Talagang hindi namin malilimutan na ngayong gabi, Panginoon, ngayong gabi, dito mismo sa Stardust Motel, hubugin mo nawa ang mga tao sa larawan ng mga anak ng Diyos. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Dakilang eskultor, ikaw ang nag-iisang makagagawa nito. Kunin mo ang iyong salita, Panginoon. Hubugin mo ito mismo sa mga puso naming lahat. Para kami maging mga obra maestra mo sa mga huling araw at tawaging nobya ni Kristo, nang sa ganoon ay makita ng ibang tao na may ganong realidad at ganong kagalakan sa pamumuhay para sa Kanya. Panginoon, sa araw na ito, hayan po't maging ang mga simbahan namin ay nawawalan na sila ng katapatan. Hindi na sila para bang naging Hollywood ng lahat, Panginoon. Ano pong nangyari? Sinundan nila ang isang kinang sa halip na ningning. Alam namin kumikinang ang mundo sa makasanlibutang ismo, subalit nagniningning ang ebanghelyo sa pag-ibig at kay Kristo. Ipagkaloob mo po, Panginoon, na lumayo kami sa kinang ng mundo at dumako sa ningning ni Kristo. Sila'y sa iyo, Panginoon. Binili mo sila, iyong itinaas nila ang kanilang kamay ngayong gabi. Inaasampo nila. Ngayon, Ama, kung kaya ko lang sana, gagawin ko silang ganoon. Pero wala akong kakayanan. Subalit nagtitiwala ako sa iyo. Sinabi mo, ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapunta sa katulan. Kaya't hindi makunwa-kunwarian ngayon, Panginoon, kundi manampalataya mismo. Lumipat na siya mula kamatayan patungong buhay. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Sila'y iyo, sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Iniibig niyo ba siya?
Hindi ba't siya'y kamangha-mangha? Bigyan mo kami ng tono o tiparian, kapatid na babae. Wonderful, wonderful. Gusto niyo bang umawit? Masyado na ba akong matagal? Gusto kong sumamba. Hindi ba't kayo rin? Isang munting nakakahiwang mensahe na tulad nito. Alam niyo yan, hindi ko nais na makasakit, pero kailangan mong ibaon ng pako para tumatag ang kapit nito. Alam niyo na ang ibig kong sabihin. Oo, kinakailangan niyo itong ibaon mismo. At kita niyo, gusto niyo ba nung awiting yon? Kamangha-mangha, kamangha-mangha, si Jesus sa akin. Alam niyo ba yon? Wonderful, wonderful, Jesus is to me a counselor, Prince of Peace, mighty God is He, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Ang lahat po. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Ngayon sabihin natin, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Hindi ba't pakiramdam niyo ay kinuskus na kayo ng gusto? Maganda ba sa pakiramdam? Sambahin niyo ang Panginoon. Siya'y kamangha-mangha. Pagpalain kayo ng Diyos hanggang sa muli nating pagkikita. Ibibigay ko na ang gawain sa kapatid na Pangulo.